Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 941. Tyson. Sigaw ulit ni Lucy nang lumingon si Whistler kay Gerald. Pamilyar ka ba sa kanya, Ginoo? Tanong ni Whistler. Bilang tugon kaagad na sumagot si Gerald, ngunit syempre ako. Maaaring hindi ko siya biological na kapatid, ngunit itinuturing ko siyang isa. Ha, di kung gayon mangyaring isave siya, Ginoo. Dahil sanay ka sa gamot, kailangan mo siyang iligtas. Kumagulgol si Lucy sa pagitan ng mga hikbi. Nang marinig niya ang kanyang hiling, naalala ni Gerald na binabanggit ni Lucy ang isang tao sa pangalang Tyson sa kanya minsan. To think na ang Tyson na hinihintay niya ay naging eksaktong parehong tao na pinangalagaan niya rin. Kung may kamalayan si Gerald na ganito ang kaso, pinapunta niya ang ilan sa kanyang mga tao upang hanapin siya sa mga nagdaang taon. Kung nangyari lamang iyon, kung gayon ang pagliko ng mga pangyayaring ito ay napakadaling iwasan. Mangyaring bigyan sila ng ilang puwang, Lucy. Hindi mo ba narinig na tinatrato ng master si Tyson tulad ng kanyang totoong kapatid? Pagkumbinsi ni Yuki habang hinihila niya si Lucy. Mismong si Gerald mismo ang agad na nagsimulang suriin ang mga sugat ni Tyson. Tulad ng inaasahan, ang lalaki ay malubhang nasugatan. Kung sakaling natagpuan si Tyson pagkalipas ng ilang oras kahit na si Finlay ay hindi sana mailigtas siya. Anuman, ang paggamot ay hindi maaaring maantala pa. Mabilis. Dalhin siya pabalik sa manor. Utos ni Gerald. Makalipas ang 2 oras nang tuluyang kumaibat ang isa sa mga daliri ni Tyson. Kasunod nito, medyo nag-flutter ang kanyang mga eyelids nang dahan-daang imulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay si Lucy, mahigpit na dumaikit ang batang babae sa kanyang kamay. Panipikuwit tuldok. Say, maaari ba akong nangangarap? O patay na ba ako? Mahinang sabi ni Tyson. T. Tyson, ikaw ay gising. H. Hindi ito isang panaginip. Master, pinagaling ka ni Master. Sigaw ni Lucy, masaya nang makita siyang gising ulit. Narinig iyon, medyo nataranta si Tyson. Guro, Lucy, lubos kong alam ang saklaw ng mga pinsala na natamo ko. Tuldok. Sa pagkakaalam ko, hindi kahit na si Master Jenkinson mula sa lalawigan ng Salford ay maaaring magamot ako. Iyon ang dahilan kung bakit pinili kong tumakbo hanggang dito upang lamang makilala kita sa isang huling pagkakataon. Tuldok. Sigurado ka ba na makakagawa ako ng buong paggaling? Lubhang sigurado, Tyson. Pagkatapos ng lahat, ang Master ay may kakayahang lubos. Speaking of Master, tuwang-tuwa ako nang makita kang gising na halos nakalimutan kong ipagbigay alam sa Master tungkol dito. Sagot ni Lucy, luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Matapos magtungo upang tawagan ang Master, ilang sandali pa nang marinig ni Tyson ang isang pamilyar na boses na nagtanong, gising ka na ba, Tyson? Nakilala ni Tyson ang boses na iyon kahit saan at agad siyang nagsimulang nanginginig sa pagkabigla nang tumingin siya sa mayari ng boses. MG. Crawford. Ang mga labi ni Tyson ay kumikislot ng parehong kaligayahan at sorpresa nang tangka niya agad na umupo. Huwag kang masyadong kumikibo. Isinara ko lang ang mga sugat na iyon, sagot ni Gerald habang naglalakad ito upang balansehin ang mahinang lalaki. Mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Gerald, sinabi ni Tyson, napakaraming mga alingaw-ngaw na ikaw ay namatay. Tuldok. Gayon pa man. Natutuwa ako na hindi ka. Naisip na makakasalubong kita ulit sa lahat paraan dito, G. Crawford. Napakaganda. Habang naluluha si Tyson mula sa kanyang kaba, simpleng ngumiti si Gerald bago sinabi, buhay ako at maayos. Hindi nila ako ganoong kadali patayin. Hindi kailanman inaasahan na bumangga muli ni Gerald si Tyson, lalo na't hindi sa mga naturang dayuhang lupain. Siya ang pinag-uusapan kong Master Tyson. Iniligtas ka niya, sabi ni Lucy habang pinagmamasdan ang dalawang masayang lalaki. Ano, G. Crawford, ikaw ang gumaling sa akin. Kailan mo nakuha ang ganoong kataas na kasanayan sa medisina? Tanong ni Tyson na mangha sa narinig. Ang lahat ng ito ay nangyari higit sa kalahati ng 1 taon na ang nakakalipas. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol sa kung ano ang nangyari sa hinaharap. Sa ngayon, hayaan mo akong magtanong. Ano ang eksaktong nangyari para sa iyo upang mapunta sa isang estado? Kung nakita ka namin sa ibang pagkakataon, patay ka na ngayon, alam mo. Gayon din, nasaan si Drake? Tanong ni Gerald bilang ganti. Narinig ang pangalan ng kanyang kapatid, bahagyang kumalas ang mukha ni Tyson. Sinimulan niyang aitalye ang lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang kapatid sa buong pagkawala ni Gerald. Nagsimula ang lahat sa gabing isapanganib nila ang kanilang buhay upang paalisin si Gerald.
Matapos makamit iyon, bumalik sila sa pamilya Crawford. Kabanata 942. Gayunpaman sa panahong iyon, ang Crawfords ay nagsimulang takot na ang insidente ng duo ng Drake at Tyson na nagligtas kay Gerald ay malapit ng mailantad. Bilang isang resulta, nagbigay sila ng kaparehong magkakapatid ng pera at sinabi sa kanila na iwanan ang pamilya Crawford. Ang duo ng Drake at Tyson ay wala talagang mga issue tungkol doon at habang una nilang pinaplano na bumalik sa mercenaryong base sa ibang bansa, patungo doon, nahuli nila ang insidente na sinapit nina Gerald at Zack sa Mary City ng gabing iyon. Nang malaman na nawala na si Gerald, agad silang sumugod sa lalawigan ng Salford upang lihim na imbestigahan ang insidente. Gayunpaman kahit lumipas ang 3 buwan, wala sa kanila ang nakakahanap ng anumang bagong mga lead. Tulad ng kung hindi ito sapat kahit ang pamilya Schuyler ay nagsimulang mapansin ang kanilang aktibidad. Alam na pareho sa kanila na alam na wala silang pagpipilian ngunit ihinto muna ang kanilang mga pagsisiyasat sa ngayon. Matapos ang ilang pagpaplano, nagpasya silang umalis sa lalawigan ng Salford at magtungo sa Triangle District sa lungsod ng Langit. Ang kanilang plano ay magtayo ng isang base doon at sa natitirang pera na ibinigay sa kanila ng Crawfords, nilayo nilang bumuo ng ilang puwersa. Kapag handa na silang makabalik sa lalawigan ng Salford kasama ang kanilang puwersa, gagantay sila sa pamilyang Schuyler. Ganun pa rin ang plano nila. Hindi nila alam na labis nilang minaliit ang mga naninirahan sa lungsod ng Langit. Sa isa sa kanilang maraming mga pagtatangka upang makakuha ng mas malakas at maimpluwensyang puwersa doon sa pamamagitan ng labanan, ang dalawang magkakapatid ay natapos ng pagkatalo ng isang tao na tinawag na Sven Westmore, isang dakila at makapangyarihang Panginoon sa lungsod ng Langit. Habang nagawa nilang makuha ang Drake, nagawa ni Tyson na palabasin ito sa balat ng kanyang mga ngipin. Mula noon si Tyson ay kailangang mabuhay sa mga anino, tinitiyak na pinalilipat niya ang mga tagwan sa bawat paminsan-minsan. Sa panahong iyon, nakatagpo siya ng isang mayordoma na nagngangalang Evan na pinaghahampas ang 10 batang babae. Naiinis at nagalit dito, natapos ni Tyson ang pagpatay kay Evan sa lugar. Noon nang makilala niya si Lucy. Sa ilang araw na pagsasama, natagpuan ng duo ang kanilang sarili na nahuhulog sa bawat isa sa isang punto kung saan ipinangako pa sa kanya ni Tyson na ikakasal sila sa sandaling matagumpay niyang nailigtas ang kanyang kapatid. Nakalulungkot, ang misyon ay isang ganap na pagkabigo. Madali siyang natalo ni Sven at tulad ng unang pagkakataon, si Tyson ay bahagyang nagawang makatakas sa buo ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi katulad noon, siya ay malubhang nasugatan sa oras na ito. Matapos tumakbo ng ilang oras, kalaunan ay napunta siya sa mga bundok kung saan kaagad siya nahimatay. Lahat ng iyon ay humantong sa mga kaganapan sa ngayon. Sven. Tanong ni Gerald na nakakunot ang noo. Narinig ang pangalang iyon, kinilig si Whistler at ang kanyang mga tauhan bago ipaliwanag, si Sven ay talagang isang makapangyarihang tagapamahala sa lungsod ng Langit, Ginoo. Alam na alam niya ang kanyang kapangyarihan at impluwensya, lalo na, sa katunayan, na isinasaalang-alang niya ang kanyang sarili na maging isang kontrabida. Ano pa, malakas din siya sa pisikal. Hindi ito magiging kahabaan upang sabihin na ang isang makapangyarihang tao na sanay ng higit sa 10 taon ay hindi pa rin magagawang talunin si Sven. Habang maliwanag na si Tyson at ang kanyang kapatid ay bihasa sa martial arts, hindi nakakagulat sa amin na pareho silang nawala sa kanya, napakalakas ba talaga niya? Tuldok-tuldok tandang pananong panipi. Sagot ni Gerald. Ang pag-aalinlangan ni Gerald ay naiintindihan dahil alam na alam niya ang mga kakayahan ng Drake at Tyson duo. Gayunpaman, dapat niyang aminin na ang katunayan na ang malakas at may talento na mga kapatid ay na-corner ng masama ay tiyak na isang bihirang pangyayari. Ano pa, si Whistler, na sa totoo lang hindi gaanong mahina kaysa sa dalawang magkakapatid sa puntong ito, ay malinaw na lumitaw na takot kay Sven. Siya po, Ginoo. Gayunpaman, ang buhay namin ay pag-aari mo. Hindi kami natatakot sa kamatayan, kaya kung inuutusan mo kaming labanan siya, kusang loob naming gagawin ito. Idineklarang Whistler na may resolusyon sa kanyang boses. Nagsasalita siya para sa ating lahat, Ginoo. Idinagdag ang iba pang mga lalaki ng magkakasabay. Narinig iyon, itinaas lang ni Gerald ang isang kamay bago sinabi, kung siya ay kasing lakas tulad ng sinabi ni Whistler na siya, kailangan muna nating planuhin muna ang mga bagay. Subukang kolektahin ang bawat kaunting impormasyon tungkol sa kasalukuyang kapangyarihan at impluwensya ni Sven Whistler. Nagsisimula kaagad ang iyong gawain. Habang si Gerald mismo ay hindi natatakot kay Sven, hindi niya ginasto na mamatay ng walang katuturan ang kanyang mga nasasakupan kung si Sven ay tunay na walang awa at makapangyarihan tulad ng inilarawan nila sa kanya. Anuman, ang operasyon ay magsisimula pa rin sa maaga o huli. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay nagkaroon ng isang hindi nababali na bono sa duo ng Drake at Tyson. Dahil nasa problema si Drake, hindi alintana ni Gerald na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mailigtas siya.
Gabi na nang ang mahina pa rin na si Tyson ay dahan-daang sumubo patungo sa bakuran. Nang nandoon na siya, binalingan niya si Gerald na nakatayo sa gitna ng lugar, ang mga braso ay nasa likuran niya. Ginoo, Crawford, isama mo ako kapag magtungo ka sa lungsod ng langit, bakit ka bumaba sa kama, Tyson? Bukod dito, sinabi ko sa iyo na hindi na ako dumadaan kay G. Crawford, nakangiting tugon ni Gerald. Naiintindihan, G. Crawford, sa gayon, habang nasa ito kami, dahil iniwan namin ng aking kapatid ang pamilya Crawford, kung gayon hindi na rin kami dapat tawaging Drake at Tyson duo. Kung sa bagay, ang binibini ang nagbigay sa amin ng pangalang iyon. Instead, you can call me by my real name now, Tyson J, sagot ni Tyson na may isang medyo mapait na ngiti. Narinig iyon, tumango si Gerald at tinapik sa balikat bago sinabi, lilipat ako sa loob ng ilang araw. Huwag mag-alala, sapagkat tiyak na babalik ako kay Tyson ng ligtas. Pansamantala, magpahinga ka. Kailangan mo ito. Ngunit G. Crawford, hindi mo kailangang akitin ako. Hindi ka sumama, at iyon ang aking pangwakas na desisyon, putol ni Gerald habang nakataas ang kamay bago pa makapagsalita si Tyson. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, pareho silang nakakita kay Whistler na tumatakbo papunta sa kanila. Sir, nakatanggap ka lang ng isang paanyaya na dumalo sa isang pagtitipon ngayong gabi. Ang pagtitipon mismo ay na-host ng 5 pinakamakapangyarihang grupo sa Talgo Town. Ang taong nagpadala ng imbitasyon card kahit na sinabi na ang iyong pagdalo ay dapat. Pangot siya ni Whistler. Isang pagtitipon na dapat kung dumalo. Banta ba yun? Nagtataka ako kung ang hapunan ay takip lamang upang maitago ang kanilang mapanirang hangarin, sagot ni Gerald na may malamig na ngiti sa labi. Manalo ka. Alam na alam ko kung ano ang iniisip ng 5 pangkat na iyon. Nais lamang nilang igiit ang kanilang pangingibabaw dahil alam nila na dito lang kami napunta. Kapag nakamit nila iyon, tiyak na magsisimula silang sabihin sa amin na bayaran sila ng ilang uri ng bayad sa seguro. Ang mga ito ay bahagyang nagkakahalaga ng iyong oras, Ginoo. Sabihin mo na lang at tatanggihan ko agad sila. Ay, hindi na kailangang tanggihan sila. Dahil pupunta kami sa lungsod ng langit bukas, mas gugustuhin kong hindi mag-alala tungkol sa kanila na masaktan kung tanggihan ko ang kanilang paanyaya. Nagawa na nila ang napakaraming mga paghahanda pa rin kaya mas lalong magalang kung hindi ako pumunta. Sabihin sa taong nagpadala ng paanyaya na pupunta tayo ngayong gabi. Panipi. Kabanata 943. Hindi ko pa rin naisip na ang shirt na nakuha ko para sa iyo ay angkop para sa okasyon, Ginoo. Bakit hindi namin ihinto ang kotse at makakuha ka ng bago at mas mahusay na shirt? Kumusta naman? Nakangiting tanong ni Yuki. Siya ay kasalukuyang nakaupo sa tabi ni Gerald habang ang kanilang pangkat ng mga kotse ay patungo sa pagtitipon. Sa tingin ko ayos lang, sagot ni Gerald habang nakatingin sa kanyang shirt na may isang medyo mapait na ngiti. Habang papalapit ang mga kotse sa isang komersyal na gusali, tumingin si Gerald sa bintana. Nagulat siya, ang unang taong nakita niya ay isang pamilyar na mukhang bata. May mali ba, Ginoo? Tanong ni Yuki. Kung hindi ako lokohin ang aking mga mata parang isang dati kong kamag-aral. O kahit papaano isang tao nakahawig niya ng marami. Ano man, itigil ang mga kotse dito. Papunta na ako sa gusaling iyon, utos ni Gerald. Narinig ang kanyang utos, ang lahat ng mga sasakyan sa ilalim niya ay agad na huminto sa gitna ng kalsada. Bagaman mahalagang hinironggan nito ang karamihan sa pangunahing kalsada, walang nang ahas na sabihin kahit ano tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, tuwing ang mga tao sa Talgo Town ay nakakita ng isang pangkat ng mga kotse na kumikilos tulad ng pagmamayari ng lugar, alam nila na isang malaking pagbaril, na malamang na hindi nila kayang saktan, ay naroroon. Bilang isang resulta, ang iba pang mga driver sa kalsada ay simpleng nagpasyang magdetour. Samantala, magkasama sina Gerald at Yuki na pumasok sa komersyal na gusali. Ang kabataan mula noon ay pumipili mula sa isang hanay ng mga suit nang bigla niyang naramdaman ang isang matatag na tapik sa kanyang balikat. Nagulat agad siyang lumingon upang tignan kung sino ang gumawa ng gawa. Ang kanyang pagkabigla, gayunpaman, ay mabilis na lumipat mula sa sorpresa sa kagalakan. F***, ikaw ba talaga yan, Gerald? Kaya ikaw talaga, Harper. Sabi ni Gerald na may ngiti sa labi. Wala akong ideya na nasa isang piraso ka pa rin. Kung sa bagay, sa huling beses kong narinig na wala ka na. Kaya't nasa Heavenly City ka sa buong oras na ito. Hindi nakakagulat na hindi ako makakakuha ng anumang impormasyon sa iyong kinaroroonan anuman ang magtanong sa paligid. Tuwang-tuwa na sagot ni Harper. Anuman, gaano ka husay na makilala ka ulit dito pagkatapos ng mahabang panahon. Dagdag ni Harper habang tinatapik ang balikat ni Gerald bilang ganti. Ito talaga. Pinag-uusapan kung alin, bakit ka nagpunta rito, Harper?
Tinanong ni Gerald na may bahagyang pagkalito sa sandaling tapos na silang makipagpalitan ng mga kaaya-aya. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay kilalang kilala sa pagiging magulo. Bukod sa mga lokal, ang mga ordinaryong tao mula sa labas ay hindi kailanman pupunta dito para sa anumang mga proyekto sa pag-unlad. Kaya, dahil nagtatrabaho ako ngayon para sa isang malaking kumpanya sa Weston na humihingi ng mga deal sa negosyo, narito ako sa isang paglalakbay sa negosyo. Gayunpaman, ang lugar na ito ay tunay na magulo tulad ng inilalarawan nila. Kung titingnan ng mga taong naglalakad sa mga kalye, hindi ito magiging kadahilan ng sabihin na 9 sa bawat 10 katao dito ang may baril sa kanila sa lahat ng oras. Sagot ni Harper sabay buntong hininga. Nang marinig iyon, simpleng ngumiti si Gerald. Ngunit sapat na ang tungkol sa akin. Ano naman sa'yo ang tagal ko nang hindi nakakarinig sa iyo? Talagang nanatili ka ba dito sa buong oras na ito? Mayroon bang prosthetic sa iyong mga limbs? Pabirong tawa ni Harper. Bilang napakalapit na kaibigan, natural para sa kanila na lokohin ang bawat isa ng mapaglarong. Lahat ng aking mga limbs ay ang tunay na pakikitungo. Gayon din, hindi, ngayon lang ako nakarating dito. Tungkol sa nawawalang aspeto, sabihin na nating nawalan ako ng kontak sa inyong lahat dahil sa ilang issue, sagot ni Gerald. Narinig iyon, bamaantong hininga si Harper bago sabihin kita ko. Habang naririnig ko ang tungkol sa insidente ng paghihiwalay mo rin sa iyong pamilya, talagang hindi ito malaking bagay sa akin, Gerald. Pagkatapos ng lahat, nasisiyahan ka na sa iyong nagagawa noong 1 taon. May pamilya o wala, sulit pa rin ang iyong buhay. Pagkasabi nun ay tinapik niya ulit sa balikat si Gerald. Malinaw na kapwa sila pa rin ang may maraming sasabihin sa bawat isa. Dahil doon sumagot si Gerald pagkatapos, anuman, narito ang contact number ko, Harper. Magkita-kita ulit tayo sa halos 2 araw. Medyo abala ako hanggang doon, nakalulungkot. Speaking of which, sino yun? Girlfriend mo ba siya? Tanong ni Harper habang nakatingin sa Yuki na nakangiti matapos pansinin ang contact number ni Gerald. Narinig iyon, ang cute na mukha ni Yuki ay agad na namula ng isang kamatis. Ipapaliwanag ko ang buong sitwasyon sa sandaling makakuha ako ng isang pagkakataon sa hinaharap, sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Mabuti, mabuti. Sa ngayon, iiwan kita sa iyong negosyo. Kailangan kong bumili din ng bagong suit dahil nakakatugon ako sa isang mahalagang kliyente bukas. With that, pareho silang niyakap. Kagaya ng paghanda ni Gerald na umalis, isang babaeng boses ang maririnig na nagsasabing ham. Ikaw ba yan, G. Sullivan? Nagkataon lang. Paglingon sa kung sino ang tumawag sa kanya, napatingin si Harper na nakangiti habang sumagot, Chairman Quelch. Chairman Brown. Nagkataon lang. Panipi. Kabanata 944. Napagtanto na ang mga kliyente ni Harper ay narito, hinihimas ni Gerald ang kanyang ulo patungo sa 2 bagong mukha habang nakatingin siya kay Harper, malinaw na sinisenyasan siya na harapin muna ang kanyang trabaho. Sa pagtalikod ni Gerald upang umalis, gayunpaman, laking gulat niya nang mapagtanto kung sino ang lalaki at babae. Bilang resulta, wala silang iba kundi si Raquel at ang kasintahan na si Jefferson. Noong siya ay nasa isang nakakaawa pang estado higit sa kalahating taon na ang nakakaraan, naalala niya kung paano siya pinahiya ni Raquel noong nagtatrabaho pa siya sa construction. The asterisk man. Ikaw ba talaga yan, Gerald? Bulalas ni Raquel habang nakabras ang mga braso bago ipinaskil sa kanya ang isang malamig na ngiti. Oh, pamilyar ba kayo kay Chairman Quelch at kay Chairman Brown, Gerald? Haha, tagapangasiwa ni Brown ang isang malaking kumpanya dito. Kasalukuyan akong nakikipag-ayos ng isang proyekto sa kanila. Paliwanag ni Harper. Pamilyar tayo, oo, sagot ni Gerald na may banayad na tango. Manalo ka. Nagpapanggap na bahagya kaming magkakilala, Gerald. Na para bang makakalimutan mo ako. Pagkatapos ng lahat, ako ang nagbayad sa iyo ng iyong sweldo noong nag-part-time ka sa construction zone na iyon. Hini siya ni Raquel. Narinig iyon, sumulyap lamang sa kanya si Gerald. Sa sinabi sa kanya ni Marvin dati, hindi siya palaging ganito. Gayunman, mabilis na nagbago ang kanyang pagkatao nang lumala siya. Nagtataka ako kung mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyong dalawa at tagapangulo Quelch. Kung tutuusin, isa siyang mabuting kaibigan ko at alam ko sa katotohanan siya ay isang mabuting tao, depensa ni Harper nang makita niya kung gaano siya walang awa na pinagtatawanan si Raquel kay Gerald. Oh, kaibigan mo siya, sabi mo. Sa gayon, humihingi ako ng paumanhin na ipahayag na ang anumang nakipag-ayos ka sa tiyuhin ng aking asawa ay opisyal na ngayong tatapusin, G. Sullivan. Sigurado akong sumasang-ayon ka rin sa pagkansela ng proyekto, hindi ba mahal? Pahayag ni Raquel habang nakakapit sa braso ng kasintahan. Ngunit syempre, Chairman Quelch, ikaw, bagaman may nais siyang sabihin, si Harper ay naiwang ganap na walang imak.
Upang isipin na ang lahat ng pagsisikap na ginugol niya doon sa buong linggo ay nawala ngayon tulad nito. Sa sandaling iyon, isang miyembro ng tauhan ang pumasok sa gusali at nagsimulang sumigaw sa halip na hindi seremonya. Sino mang nagmamay-ari ng kotse na may numero ng pagpaparehistro ng ***** lalawigan, itaboy ito, agad na agad. Kung walang gumagalaw nito sa lalong madaling panahon pagkatapos ay tumatawag ako sa isang tao upang ilabas ito. Habang ang kawani ay nagpatuloy na sumisigaw para sa may-ari ng kotse, agad na nilinaw sa lahat ng dayuhan sa lungsod na ang mga taong nakatira dito ay walang parehong uri ng kagandahang inaasahan na makita mula sa isang taong nakatira sa ibang lugar sa loob ng bansa. Ang paraan ng paggana ng mga bagay dito kung may naganap na pagtatalo, ang pagkakaroon ng away ay ang natural na tugon lamang. Ang impyerno. Tinitiyak kong ay parada ng maayos ang aking sasakyan. Ano ang malaking ideya? Malamig na sigaw ni Jefferson bilang sagot. Ano ang ibig mong sabihin kung ano ang mali? Kinironggan nito ang kalsada. Lumabas ka doon at ilipat mo ito kaagad kung hindi hihilahin ko ito. Masamang sagot ng kawani. Hindi nais mapahiya sa harap ni Rokel at lalo na't wala sa harap ni na Gerald at Harper. Sumagot si Jefferson, hoy ngayon, ang aking tiyuhin ay si Graham Wharton. Ang kanyang palayaw ay Boss Graham, alam mo. Tandang padamdam. Hindi ko alam kung sino ang F*** Boss Graham o Gray o kung ano man ang kanyang pangalan. Itaboy mo na lang ang D***man car. Saway sa kawani na walang pasensya. Saglit na natigilan ang sagot ng tauhan ng nobyo ni Rokel. Matapos ang isang maikling sandali ng kakulaitan ng katahimikan, sinabi niya pagkatapos, mabuti. Gusto kong makita kung sino ang hinaharangan ko din. Dahil sa ayaw mapabayaan, hinawakan niya ang kamay ni Rokel nang pareho silang umalis sa lugar. Kahit na wala na sila sa shop, naririnig pa rin si Jefferson na sumisigaw, basta alam mo, tatawag din ako kaagad sa tito ko. Ganap na nakakagulat na ang mga taong ayaw bigyan siya ng anumang paggalang ay mayroon. Samantala, tumakbo si Yuki kay Gerald bago sabihin, narito, bumili ako ng shirt para sa iyo, Ginoo. Nodding papunta sa kanya, pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Harper bago sabihin, not to worry, Harper. Makikipag-ugnay ako sa iyo sa loob ng ilang araw kaya hintayin mo lang ang tawag ko. Pagkasabi nun, umalis na si Gerald kasama si Yuki. Kabanata 945. Noon, pareho sina Rokel at Jefferson na nakarating sa pasukan ng komersyal na gusali. Sa totoo lang, naipark na talaga ni Jefferson ang kanyang sasakyan sa tabi ng kalsada. Gayunpaman, ang isang pangkat ng mga kotse ay tila nakaparada sa gitna mismo ng kalsada. Dahil ang kotse ni Jefferson ay napark sa nag-iisang linya na hindi hinironggen ng pangkat ng mga kotse, sa isang paraan, ang kanyang kotse ay talagang nakaharang sa kalsada. Hoy! Malinaw na hindi kami ang may kasalanan dito. Pagkatapos ng lahat, ang pangkat ng mga kotse na iyon ang nakaharang sa halos lahat ng kalsada. Bakit tayo lang ang inutusan na ilipat ang sasakyan natin? Sigaw ni Rokel, hindi makakasundo sa loika ng tauhan. Ha, tingnan lamang ang tatak ng iyong sasakyan pagkatapos ihambing ito sa koponan ng mga kotse. Kahit nahulaan ko na ikaw ay mula sa labas ng bayan dahil tila hindi mo alam kung paano gumagana ang mga bagay dito. Makinig, ilipat mo lang agad ang sasakyan mo. Huwag mo akong sisihin kung may mangyari, dahil sigurado akong ang iyong Boss Graham o kung ano man ang kanyang pangalan ay hindi magagawang responsibilidad kung ang mga bagay ay pupunta sa timog. Pang-iinis ng miyembro ng staff. Panipi tuldok. Kaya, narinig ko na ang mga tao lamang na may dakilang impluensya at kapangyarihan sa Talgo Town ang maaaring muggery at maglakad kasama ang maraming mga kotseng ito. Ungol ni Jefferson. Natutuwa ako na naiintindihan mo iyon, sabi ng miyembro ng tauhan bago tuluyang umalis. Ilipat lamang natin ang aming sasakyan sa ibang lugar habang makakaya natin. Marahil ay mahihirapan ang tiyuhin ko kung magtatapos tayo sa pagkakasala sa mga lokal na maimpluwensyang tao. Tuldok panipi. O sige, sagot ni Rokel sabay buntong hininga bago idikit ang dila sa likuran ng tauhan. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, tiningnan niya ang pangkat ng mga marangyang kotse at hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting pagkainggit. Hindi lang siya ang nakaramdam ng ganoon din. Malinaw na ang lahat ng mga naglalakad sa mga kotse ay nakakaramdam ng parehong paninibugho sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi gugustuhin na mapangalagaan at gawin ang nais nila sa daan? Upang magkaroon ng kapangyarihang ay parada mismo sa gitna ng kalsada nang walang sino man ang magulo tungkol dito. Tiyak na ginawa ni Rokel. Gaano dapat ang pagiging dominante ng taong nagmamay-ari ng lahat ng mga kotse? Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga pintuan ng mga kotse ay binuksan at lumabas ng ilang mga bodyguard na nagbibigay ng mga itim na suit.
Lahat sila ay tumingin pantay na kahanga-hanga at ang kanilang labis na solemne na pagpapahayag ay nagmungkahi na naghihintay sila para sa isang taong hindi gaanong mahalaga kaysa sa isang magalang na hari. Maaari ba silang nagtatrabaho para sa ilang maimpluwensyang pangkat sa Talgo Town? Nagtataka ako sa sarili ko. Sa totoo lang hindi ko pa nakikita ang mga nakakapagbigay na mga subordinate na kabilang sa alinman sa mga maimpluwensyang grupo mula sa parehong Talgo Town at maging sa Heavenly City. Marahil ay nagtatrabaho sila para sa isang bagong maimpluwensyang pangkat na mabilis na tumataas sa mga ranggo. Taig ako, ngunit anuman, lahat sila ay mukhang ganap na makapangyarihan. Ang bawat isa ay chismis na habang patuloy sa paglusot ng tingin sa mga bodyguard na tigilan sa kanilang nakakatakot na kilos. Makalipas ang ilang sandali, ang tila mga pinuno ng mga tanod ay nagsimulang gabayan ang kanilang mga kalalakihan sa kinatatayuan ni Raquel at ng kasintahan. Bilang isang resulta, pareho silang takot na naparalisa sa lugar. Ang kanilang takot ay napakalaki na hindi nila naisip na magmaneho pa kahit na nakatayo sila sa tabi mismo ng kanilang kotse. Gayunpaman, ang grupo ng mga tanod ay nagtapos na hindi pinansin ang mga ito, sa halip ay pinili na tumitig sa direksyon ng tindahan ng komersyo. Tulad ni Raquel at Jefferson na huminga ng maluwag, ang mga pinuno ng mga gwardya ay nagsimulang maglakad pasulong. Paglingon upang makita kung saan sila patungo, huminto ang mga pinuno bago ang isang kabataan bago sumigaw ng sabay, ang sasakyan ay ganito, Ginoo. Mangyaring sundin kami. Narinig yun, isa pang nasasakupan na nakapwesto sa harap ng isa sa mga kotse ay agad na binuksan ang pinto ng sasakyan. Narinig mo ba yun? Tinawag nila siya sir, upang isipin na makakakita tayo ng isang malaking boss ngayon. Oo, tumingin doon. Napakabata niya. Habang ang karamihan ng tao ay bumulong sa bawat isa sa pagtataka, natagpuan din ni Raquel ang kanyang sarili na natigilan din. Kung sa bagay, hindi niya akalain na si Gerald ang hinihintay ng lahat ng mga tanod. Ayos kung ganon. Tayo na. Sagot ni Gerald sabay tango. Habang dinadaanan ng grupo sina Raquel at Jefferson, tinitiyak ni Gerald na paningin ang tingin kay Raquel. Pagkakita niyon ay tila lumakas ang pagtataka at pagkabigla ni Raquel. Maging ang kasintahan ay dahan-daang kumalas sa kamay niya kay Raquel. Kung sa bagay, na-target ni Raquel si Gerald sa maraming pagkakataon. Upang isipin na siya ay isang napakalakas na tao na may napakaraming mga bihasang nasasakupan, gayunman, simpleng tumingin sa kanya si Gerald makalipas ang ilang sandali. Hindi niya kailangang abalahin ang sarili sa ganoong mahinang babae. Matapos sumakay sa kanyang kotse, maririnig ang muling pagangat ng mga makina habang ang grupo ng mga kotse ay agad na kumari pa ng takbo, naiwan si Raquel na may isang cocktail ng mga komplikadong emosyon. Ang takot ay isa sa kanila habang patuloy siyang nakatingin sa malayo, hindi man sigurado kung paano ay proseso ang lahat ng kanyang nasaksihan. Kabanata 946. Samantala, ang pagtitipon ay nagaganap na sa pinakamalaking hotel manor sa Talgo Town. Dahil ang mga pinuno ng 5 nangungunang maimpluwensyang grupo sa Talgo Town ay nagdala ng kanilang mga nasasakupan, ang manor ay puno ng hindi bababa sa 1,000 katao. Bilang isang resulta, hindi sorpresa na napuno ng hubbub ang buong venue. Sa parehong oras, ang isang mataas na yugto ay itinatakda din sa manor. Kapag ang lahat ay nasa lugar na, ang ilang mga upuan ay inilagay sa mataas na entablado. Doon makaupo ang mga pinuno. Ikaw ay isang matalino at mapamaraan tao, Diego. Upang isipin gagamitin mo ang pagpupulong sibil at militar upang maipakita din kung gaano kami malakas sa bagong itinatag na Royal Dragon Group. Haha, ito ay tulad ng pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Alam ko, di ba? Gayunpaman, ngayong nakuha ng Royal Dragon Group ang pabrika ng parmasyutiko na dating pangunahing mapagkukunan ng kita, nagtataka ako kung ang mga bagay ay magiging pareho sa dating may-ari ng pabrika. Pagkatapos ng lahat, narinig ko na ang boss ng Royal Dragon Group ay medyo binata. Sa palagay ba niya ay madali siyang makakakuha ng kapangyarihan at katayuan sa Talgo Town? Parang hinahangad niyang mamatay. Sa totoo lang, sa lahat ng katapatan, naisip ko na hindi siya dadalo sa oras na ito dahil sa kanyang murang edad. Sa totoo lang, medyo iginagalang ko siya kung pinili niya na huwag. Nang makita na siya ay sumang-ayon na dumating, gayunpaman, hulaan ko siya ay isa lamang ibang walang halaga na basurahan. Bilang tugon doon, agad na tumawa ang iilang mga boss na pinag-uusapan tungkol kay Gerald. Ang lalaking pinupuri nila, si Diego J., ang pinakamalakas at maimpluwensyang malaking pagbaril sa buong Talgo Town. Tiningnan niya na nasa edad na 40 taon at ang 2 gintong ngipin sa kanyang bibig ay kumikislap sa tuwing siya ay nagsasalita. Matapos marinig kung ano ang sasabihin ng iba pang mga boss pagkatapos ay inihayag ni Diego, mga babae at mga ginoo.
Habang ang isyu ng Royal Dragon Group ay tiyak na kailangang harapin, inaasahan kong lahat sa inyo ay huwag kalimutan na ang pangunahing dahilan na tayong lahat ay natipon ngayon ay upang talakayin ang muling pagbago at muling pamamahagi ng impluensya sa 5 makapangyarihang grupo sa Talgo Town. Sa sandaling makarating kami sa isang pinagkasunduan, inaasahan kong ang nangyari 4 na taon na ang nakakaraan ay hindi na ulitin. Habang ang pagtitipon na ginanap minsan sa bawat 4 na taon ay opisyal na kilala bilang isang sibil at militar na pagpupulong, ang kaganapan mismo ay hindi kasing dakila ng iminungkahi ng pangalan nito. Sa totoo lang, ito ay simpleng pagpupulong para sa 5 pinakamalaking pangkat sa loob ng bayan ng Talgo upang hatiin ang kanilang mga teritoryo. Ang kanilang pamamaraan sa paghahati ng mga teritoryo ay medyo prangka. Mahalaga, ang sinumang may higit na lakas ay may karapatang magkaroon ng maraming mga teritoryo. Ang lakas sa kasong ito ay sinusukat sa pamamagitan ng isang kompetisyon kung saan ang 5 bosses ay ihuhulog ang kanilang pinakamahusay na mga subordinate upang labanan ang bawat isa. Ang magwawagi sa 5 ay makoronahan hari. Kapag natapos na ang pagpupulong, magkakaroon ng kasunduan ang 5 grupo, at sa sandaling lumagda, wala sa kanila ang pinapayagan na masira ang kanilang mga pangako. Partikular na sineseryoso ang proseso ng panunumpa dahil ang ilang mga grupo ay pinalo ang iba dahil sa mga pagtatangka sa pag-agaw ng teritoryo 4 na taon na ang nakalilipas. Kung sa bagay, habang ang bayan ng Talgo ay tinawag na isang bayan, mas malaki pa rin ito kaysa sa Seren County. Sa katunayan, ang laki nito ay madaling maikumpara sa isang lungsod sa hilaga ng Weston. Napakalaking kontrol ng teritoryo ay mahalaga. Sa sandaling iyon, ang taong nakatayo sa bantay ng pintuan ay sumigaw, Mr. Dumating na si Crawford mula sa Royal Dragon Group. Narinig iyon, tumahimik agad ang buong bulwagan. Malinaw na nais ng lahat na makita kung anong uri ng tao ang malaking boss ng bagong itinatag na Royal Dragon Group. Makalipas ang segundo, pumasok na sa lugar sina Gerald at ang kanyang mga tanod. Bagaman mayroon lamang siyang 60 mga bodyguard na kasama niya, ang pressure na kapaligiran na dinala nila sa kanila ay hindi nakaramdam ng mas kaunting kahanga-hanga. Ang kanilang solemne na ekspresyon lamang ay nakapagparamdam ng marami sa mga nasasakupang iba pang mga boss na panginginig ang kanilang mga tinek. Direkta na patungo sa mataas na entablado, mahinang ngumiti si Gerald habang binati siya, isang kasiyahan na makilala kayo, mga ginoo. Gayon din, Tagapangulo Crawford. Umupo na kayo, sagot ng mga boss nang pumalit sila sa isa't isa. Alam nilang lahat na si Gerald ay hindi isang tao na may ordinaryong background mula sa sandaling nakikita nila kung paano ang pananakot sa kanyang mga tanod. Nang natapos na silang makipagpalitan ng kasiya siya, pinaikit ni Diego ng bahagya ang kanyang mga mata bago sinabi, ipinapalagay ko na narinig mo ang tungkol sa pagpupulong sibil at militar na hinuhusay namin ngayong gabi, Tagapangulo Crawford. Dahil ang kompetisyon ay malapit nang magsimula at ang iyong mga nasasakupan lahat ay magmukhang pantay malakas, nagtataka ako kung nais mong makibahagi dito. Maaari rin nating mapalawak ang ating mga pananaw mula doon. Ang pinagbabatayan ng kahulugan ni Diego ay malinaw sa araw. Paimpel niyang sinabi na ang Royal Dragon Group ay marahil ay mahina pa kumpara sa nakaraang pangulo ng pabrika ng parmasyutiko. Gayunpaman, binibiro rin niya si Gerald dahil nais niyang subukan ang mga kakayahan ng mga nasasakupan ng Royal Dragon Group. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng pagpapakita sa kanilang sarili ni Gerald at ng kanyang mga kalalakihan ay tiyak na pambihira kung mayroon man. Kailangang pigilin ko. Habang ang aking mga nasasakupang tiyak na tinitingnan ang bahagi, lahat sila ay matapat na walang silbi. Paano sila makakapaghambing sa anuman sa iyo? Sagot ni Gerald na may mapait na ngiti habang umiling. Ngayon, Chairman Crawford. Masyado kang mapagpakumbaba. Sino ang sasabihin na hindi sila magtatapos sa tuktok kung hindi muna sila makipagkompetensya? Sabi ni Diego bago umungol ng tawa. Aba, dahil nagpumilit ka, papayag ako. Whistler, kunin ang mga sakop ng mga boss na ito upang turuan ka at ang iba patungkol sa mga patakaran ng kompetisyon sa paglaon, nakangiting utos ni Gerald. Mahusay, Ginoo. Gusto naming matutunan ang mga ito. Sagot ni Whistler habang nakangiti bilang ganti. Kabanata 947. Ito ay matapat na lampas kay Diego at inaasahan ng ibang mga boss na ang mga mula sa Royal Dragon Group ay hindi umaatres mula sa kompetisyon. Sa totoo lang, si Gerald at ang kanyang mga tauhan ay mukhang may kumpiyansa sa buong bagay. Napansin ito, alam ni Diego at ng mga bossing na kung hindi nila ipinakita kung gaano sila kalakas mula sa paniki, magiging mas mahirap para sa kanila na panatilihing masuri ang kumpanya ni Gerald sa hinaharap. Di nagtagal, nagsimula ang pagtitipon ng sibil at militar at ang mga kasali ay nadala sa isang malaking lugar na naitatag sa loob ng gitna. Ang 5 pangkat ay likas na pumili ng kanilang pinakamakapangyarihang mga sakop na makilahok sa kompetisyon.
Si Gerald mismo ang nagpadala kay Whistler at ilan sa iba pa niyang mga may kakayahang lalaki na lumahok. Ang mga pinili ni Gerald ay pawang sumailalim sa personal na espesyal na pagsasanay sa kanya. Dahil dito, ang kanilang lakas ay higit na napatibay kumpara sa dati. Kaagad na nagsimula ang kompetisyon, nagulat ang lahat nang makita ang mga tauhan ni Gerald na agad na nagkakasala. Sa mabilis at tumpak na pag-atake, ang mga tauhan ni Whistler ay pinalo ang ibang grupo ng masigla na hindi sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban pa bago bumaba. Nararamdaman ni Diego at ng iba pang mga bossing kumikibot ang kanilang mga eyelids habang pinagmamasdan ang natalo ng mga lalaking nakahiga sa lupa. Bago magsimula ang kompetisyon, tiniyak ng mga boss sa kanilang sarili na ang mga nasasakupang kasama ni Gerald ay simpleng naglalagay ng mga harapan, nagpapanggap na espesyal na lakas. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng kanilang ipinakita sa kanilang sarili ay medyo katulad sa kung paano unang nagawa ang nakaraang boss ng pabrika ng parmasyutiko. Dahil ang parehong dating boss at Gerald ay nagpalabas bago ang aktwal na kompetisyon, ipinapalagay ni Diego at ng iba pang mga boss na ang mga tauhan ni Gerald ay magiging mahina tulad ng mga kalahok ng matandang boss. Hindi nila alam na wala pang mga harapan ang naitala. Ang mga tauhan ni Gerald ay totoong malakas. Kaya't tila nasisiyahan si G. Crawford na mapanatili ang isang mababang profile. Upang isipin na magkakaroon siya ng napakalakas na mga subordinate. Tuldok-tuldok. Inaangkin na siya ang magiging pinakamaraming sasabihin pagdating sa paghati sa mga teritoryo sa sandaling matapos ang pagpupulong ni hindi tunog ng lahat na malayo ngayon, sabi ni Diego habang pinipilit nitong ngumiti. Sa mga teritoryo na nahahati sa 6 na tao ngayon sa halip na 5, ang mga bagay ay tiyak na magkakaiba kumpara sa kung paano karaniwang nangyayari ang mga pagpupulong sibil at militar. Tulad ng kung ang mga bagay ay hindi mukhang malungkot para sa 5 mga boss, tila ang mga nasasakupan ni Gerald ay talagang magiging korona bilang kampyon sa pagtatapos ng gabi. Habang walang sinabi si Gerald sa buong pagpupulong sibil at militar, si Diego at ang iba pang mga boss ay lalong hindi mapakali tuwing nagsimula ang isang labanan. Pangunahin ito sapagkat si Whistler mismo ay hindi pa nakagawa ng isang paglipat sa alinman sa mga laban. Ang iba pang 4 na mga sakop ni Gerald ay higit pa sa sapat upang ibagsak ang kanilang mga kalaban. Sa oras na ang lahat ng mga laban ay nakipaglaban, isang mahirap na katahimikan ang pumuno sa silid. Ang katahimikan ay sobrang pagmamalabas na ang isang tao ay maaaring makarinig ng isang drop-drop. Ang aking mga kalalakihan at pinahahalagahan ko kung gaano mo kami tinatrato, Tagapangulo J. Maraming salamat, sabi ni Whistler habang siya ay lumalakad, sinira ang katahimikan. Bilang tugon si Diego ay nakangiti lamang ng awkward nang sinabi niya, malugod ka. Pa rin, ikaw at ang iyong mga kalalakihan ay hindi ka panipaniwala makapangyarihan. Ang aking sariling mga kalalakihan ay hindi nagawang ipakita iyon ngayong gabi. Tuldok-tuldok panipi, kailangan kita itama dyan, Chairman J. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamakapangyarihang tao dito ay hindi alinman sa atin, ngunit sa halip, ang aming Panginoon. Natutunan namin sa kanya ang lahat ng nalalaman, sagot ni Whistler habang nakatingin kay Gerald bago umiling at may mapait na ngiti sa labi. Oh. Sinasabi mo na si Chairman Crawford dito ay mas malakas kaysa sa alinman sa iyo. Kung gayon tila totoong nakagawa kami ng napakatinding maling paghatol ngayong gabi. Kahit na isang ngiti ang nasa mukha ni Diego nang sabihin niya iyon, sa loob siya ay lalong nabulabog. Pagkatapos ng lahat, tinalo ng mga tauhan ni Gerald ang lahat ng 5 pinakama-impluwensyang pangkat ng Talgo Town sa harap ng lahat. Hindi lamang sila nabigo na makuha ang Royal Dragon Group ngayong gabi, ang karamihan sa mga teritoryo ay nahuhulog na sa ilalim ng kamay ni Gerald. Speaking of which, Chairman J, nagtataka ako kung totoo ang sinabi mo kanina. Ang part kung saan nahahati ng nagwagi ang mga teritoryo. Tanong ni Whistler. Pag-ubo bago malinis ang kanyang lalamunan, sumagot si Diego ng nakangiti. Tuldok-tuldok. Ngunit syempre totoo iyon. Sa labas ng mga resulta ng kompetisyon, tatalakayin namin kung paano namin hahatiin ang mga teritoryo kapag natapos na ang partido. Hindi man lang naglakas loob si Diego na magsalita ng marami sa kabila ng kanyang malinaw na hindi kasiyahan. Kung sa bagay, hindi niya lang masira ang pangako niya. Pansamantala, nandyan ka. Alisin ang plaka na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng mga maimpluwensyang pangkat na kasangkot sa mga pangkat ng sibil at militar. Mula ngayon pasulong, 6 na pangalan ang makikita rito. Utos ni Diego habang tinuturo ang isa sa kanyang mga nasasakupan. Habang ang 4 na iba pang mga boss ay halos hindi nasabi, lahat sila ay may sariling mga saloobin tungkol sa sitwasyon. Kahit na ang ilan sa kanila ay nagdamdam sa Royal Dragon Group dahil sa nakagambala sa kanilang mga gawain sa kabila ng pagiging tagalabas, ang iba ay tila mas nasiyahan sa kasawian ng mga hindi magagalit na boss.
Ang mga nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyon ay ang mga mahihinang grupo na umaasa na sa paglahok ni Gerald, na tiyak na makakapagpaligalig sa orihinal na balanse, maaari nilang manipulahin kung paano nagtapos ang mga bagay sa wakas na naganap ang kaguluhan. Tulad ng ilang mga nasasakupan na bumalik na may mga hagdan upang alisin ang plaka, isang boses ang sumigaw, hindi na kailangang dumaan sa sobrang gulo. Kabanata 948. Ang tinig ay nagmula kay Gerald at matapos ang isang malakas na pangutya, pumili siya ng isang tinidor. Sa pagtingin sa plaka, inikot ni Gerald ang kanyang mga mata ng isang segundo bago mabilis na dinulas ang pulso. Isang split segundo mamaya, ang tinidor ay wala na sa kamay ni Gerald at ang tunog ng isang bagay na pumutok ay maririnig. Sa oras na tumingin ang madla, ang tinidor, na naimbed na sa loob ng isa sa maraming mga sirang piraso ng plaka, ay nahuhulog na sa lupa kasabay ng anumang natitirang basag na plaka. Ang isang pag-crash ay sumunod sa lalong madaling panahon habang ang mga piraso ng plaka ay masira pa sa lupa, ang tinidor ay malinaw na nakikita ng 5 mga boss habang sila ay sumubo. Anong? Gulat at takot ang dumaan sa kanila at ang mga kanina pa naninigarilyo bawat isa ay naramdaman ang kanilang paghawak sa kanilang mga sigarilyo. Sino talaga ang taong iyon? Ito ay malapit na sa imposible, di ba? Ibig kong sabihin paano magkakaroon ng isang tao ng ganoong lakas na basagin ang isang plaka na napakataas. Malinaw na ang 5 mga amo ay hindi pa nakakakita ng ganoong maneuver dati habang tinatalakay nila kung ano ang kanilang nasaksihan, sumasalamin sa kanilang mga mata ang takot. Kahit na walang nabanggit ito, lahat sila ay nag-iisip ng parehong bagay. Kung ang plaka ay maaaring masira ng ganoon kahit na ito ay mataas sa taas ng lupa, ano ang mangyayari kung ginamit ni Gerald ang parehong pamamaraan sa kanilang mga ulo? Si Whistler at ang kanyang mga tauhan sa kabilang banda ay nakatingin lamang sa bawat isa na may banayad na mga ngiti sa kanilang mga mukha habang iniisip nila ang bawat isa, Mukhang kinuha ito ni Sir sa sarili at gumawa ng isang paglipat. Siyempre mabibigla sila. Malinaw na ang insidente na nakakapinsala sa plaka ay isang hindi direktang mensahe mula kay Gerald sa 5 mga boss. Mahalaga, wala siyang interes sa paghahati ng mga teritoryo sa kanila at kung hindi sila kumilos, malamang na magkapareho sila ng plaka. Ganap na nasira sa isang iglap. Gamit ang kanyang tahimik na mensahe na ipinadala, pagkatapos ay naupo si Gerald na may isang banayad na ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, Tagapangulo J at ang iba pa sa iyo, mangyaring, magkaroon ng isang upuan. Our kaagad, MG. Crawford. Nauutal na sabi ni Diego habang pilit niyang pinipilit na panatilihing cool. Gayunpaman, ang kanyang kalmado na harapan ay nasa shambles at ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay nagsilbi lamang upang mas maipakita kung gaano siya kitakot-takot. Ang kanyang tugon ay makatuwiran dahil siya ay pagkatapos ng lahat sa pagkakaroon ng isang tao na maaaring pumatay ng iba sa mga regular na tinidor. At ang mga tinidor ay saan man sa silid na kanilang kinaroroonan. Alam na pinaramdam sa bawat isa na obligado siyang tugunan siya ng iba. Matapos ang isang maikling sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, sinabi ng isa sa 5 mga boss, pumunta ako sa pangalang Tristan Jordan G. Crawford, at dapat kong sabihin na labis akong humanga sa iyong mga kakayahan. Kung papayagan mo ito, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng aking mga pag-aari at maging isa sa iyong mga nasasakupan. Sa sandaling marinig ng iba pang mga boss na sinabi iyon ni Tristan, agad na sumang-ayon ang isa pang boss na gawin din ito. Sunod-sunod, ang mga bosses ay sumang-ayon sa parehong mga tuntunin hanggang sa ang natitira ay si Diego. Habang nagkatinginan sina Gerald at Whistler, na natiling tahimik si Diego, iniisip ang mga kahihinatnan kung hindi siya sumasang-ayon. Sa huli, kahit na hindi niya matanggap ang kadena ng mga pangyayaring naganap ngayong gabi, kalaunan ay sumuko si Diego. Ang pinakapangit na bahagi sa lahat ng ito ay ang katotohanan na lahat silang 5 ay ang nag-aanyaya kay Gerald sa gabing iyon. Kung hindi nila siya inimbitahan, wala sa mga ito ang nangyari. Pagkatapos ay muli, marahil ay lampas sa anuman sa kanilang pinakamalubhang imahinasyon na ang pulong sibil at militar ay maaaring magtapos sa napakasamang paraan, kahit papaano para sa kanila. Di nagtagal pagkatapos bumalik si Gerald at ang kanyang mga tauhan sa kanilang mansyon, tuwang-tuwa na sinabi ni Whistler kay Gerald tungkol sa kung paano tumawag ang ilan sa mga negosyante ng Talgo Town, na humihiling na sumilong sa ilalim ni Gerald. Narinig iyon, naalaala ni Gerald kung paano ang mga bossing ay nagfod din kay Gerald sa sandaling natapos na ang pagpupulong. Sa katunayan, bago sila umalis, maraming iba pang mga tao ang nagpakita ng kanilang sarili sa harap niya, na nagpapakita ng labis na interes na nais na maging bahagi ng Royal Dragon Group. Upang maitaguyod ang lahat, nakatanggap din si Gerald ng maraming mga regalo sa mga term ng cash mula sa mga nais na mangyaring sa kanya. Gerald, gayunpaman, ay wala sa mood na abala tungkol sa alinman sa mga iyon.
Sa halip, inutusan niya si Whistler na harapin ang lahat ng maingat habang iniisip ang susunod na paglipat. Matapos ang mga kaganapan ngayong gabi, ang Royal Dragon Group na itinatag ni Gerald ay sa wakas ay makakakuha ng isang matatag na katayuan sa loob ng Talgo Town. Ano pa, ang Royal Dragon Group ngayon ay may maraming impluensya pati na rin ang kontrol sa maraming mga teritoryo. Sa lahat ng iyon sa isip, alam ni Gerald na oras na para sa kanila na isave si Drake. Mula sa sinabi sa kanya ni Tyson, wala sa maraming maimpluwensyang pangkat sa lungsod ng langit ang maaring mapansin. Nagsasalita siya mula sa karanasan dahil kapwa siya at ang kanyang kapatid ay gumastos ng pera upang maitaguyod ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa langit na lungsod noong hinahanap pa nila si Gerald. Gayunpaman, dinagtagal, natalo sila ni Sven. Hindi nakatulong na ang langit na lungsod ay mas malaki kaysa sa Talgo Town. Ang buong lugar ay simpleng isang all-inclusive na lugar na nag-host ng maraming puwersa at grupo. Sa katunayan, napakalaking lugar na hindi natansya ni Tyson kung gaano karaming mga pangkat kasing lakas ng kay Sven ang mayroon. Gayunpaman si Gerald ay masyadong nag-aalala kay Drake upang mag-alala tungkol doon. Alam na alam niya na kung mas matagal silang tumigil mas mapanganib ito para kay Drake. Wala lamang silang luho upang maghintay hanggang ang lahat ay handa at nasa lugar. Pagdating sa kanyang konklusyon si Gerald pagkatapos ay nag-order, Whistler, ipasa ang aking order sa iba pa. Pupunta tayo sa langit na lungsod bukas. Napakahusay, G. Crawford. Sisimulan ko na agad ang paghahanda. Panipi. Kabanata 949. Mula sa sinabi ni Tyson, si Sven ay madalas na matagpuan sa pinakamalaking underground casino sa Heavenly City. Sa pag-iisip na iyon pagkatapos ay inakay ni Gerald ang kanyang mga tauhan diretso sa casino na iyon. Nang nandoon na sila, kaagad na nagsimulang magsugal si Gerald sa isang mesa upang maghalo. Gayunpaman, ang susunod na alam niya, nanalo na siya ng higit sa 10 pag-ikot. Nakuha nito ang atensyon ng banker. Matapos ang lihim na abisuhan ng bankero sa isang nasasakupan tungkol sa insidente, ang nasasakupang patago ay stealth na tumungo sa susunod na tanggapan. Pagdating sa loob, ang nasa ilalim ay tumayo sa harap ng isang taong nakaupo sa upuan ng boss bago sinabi, Boss Sven. Ang isang tao doon ay nanalo ng maraming pera at nagdala pa siya ng maraming mga nasasakupan. Hindi siya mukhang isang tao na madaling pakitunguhan. Sa oras na iyon, ang matipunong mukhang lalaki na may isang medyo nakakatakot na peklat sa kanyang mukha ay pinakintab ang kanyang katana. Pagkatapos na ng pangungusap ng kanyang nasasakupan ay natapos, kaagad niyang binaslas ang isang hiyas ng jade na nasa lamesa niya. Kasunod sa matuli na hiwa, nahati sa dalawa ang ornament na pinapadala ang tuktok na kalahating nabasag ng mahulog ito sa lupa. Ang pamumula ng talam ng katana ng bahagya, tinanong niya ang kanyang kinikilabutan na sakop, mula sa iyong paglalarawan sa kanya, ipinapalagay ko na siya ay isang may kakayahang tao. Dahil doon, dapat alam na niya ang mga patakaran ng aking lugar. Paano matapang? Hulaan ko kakailanganin ko lamang na magtungo doon upang tumingin. Pang-iinis ni Sven sa paglabas niya ng kanyang opisina. Kahit na ang kasino ay palaging naging maingay bago ito, sa sandaling si Sven at ang kanyang mga nasasakupan ay lumitaw, ang lahat ay tumahimik. Sa sandaling siya ay malapit na, ang lahat pagkatapos ay sumigaw ng magkasabay, Boss Sven. Kahit na hindi kinikilala ang kanyang mga customer at nasasakupan, tumigil lamang si Sven at ang kanyang mga tauhan ng diretso silang nakatayo sa harap ni Gerald. At narito ako ay nagtataka kung sino ang lumalabag sa panuntunan. Kaya't naging isang binata lamang. Talaga bang wala kang ideya kung paano gumagana ang aking lugar? O nagpapanggap ka lang na hindi mo alam na kailangan mong magbayad ng isang tiyak na bayarin pagkatapos manalo ng 10 magkakasunod na pag-ikot? Sabi ni Sven. Patawarin mo ako dahil bago ako sa lugar na ito. Talagang hindi ko alam na may ganitong panuntunan. Hey, ayos lang. Pagkatapos ng lahat tiyak na matututunan mo kapag tapos na ako sa iyo. Dahil nandito na ako, kumusta ang mayroon kaming 2 pag-ikot ng mga laro? Kung ikaw ay may sapat na katapangan na kunin ang hamon, syempre, iminungkahi ni Sven na may masamang ngiti sa labi. Malalaman ko muna kung ano ang mga pusta, sagot ni Gerald habang inis kanya si Sven mula ulo hanggang paa. Bukod sa kanyang katatagan at mabangis na hitsura, natagpuan ni Gerald na kakaiba na hindi niya marunong makilala ang aura ng isang malakas na tao mula kay Sven. Kahit si Jet at ang iba pa na nakilala niya dati ay may mala warrior na aura, ngunit hindi kay Sven. Kung ang lalaking ito ay tunay na kasing lakas ng sinabi ni na Whistler at Tyson, bakit hindi maaari ni Gerald ang alinman sa mga iyon mula sa kanya? Kaya paano na? Inilagay natin ang ating buhay sa taya. Idineklara si Sven matapos mag-isip sandali. Narinig iyon, lahat ng naroon ay agad na natigilan. Ang mga lalaking Whistler at Gerald sa kabilang banda ay makapagtinginan lamang sa isa't isa ng walang magawa. Tanggap ko ang hamon mo.
Sagot ni Gerald sabay tango. Kahit na si Sven ay isang napakamakinis at may karanasan na tao sa mga tuntunin ng pagsusugal, sa huli, hindi man siya malapit sa talunin si Gerald. Sa katunayan, ang kailangan lamang ay isang solong pag-ikot upang talunin si Sven. Totoong pinahahalagahan ko ang iyong kahinhinan, G. Westmore. Salamat sa pagpapahintulot mo sa akin na manalo. Nakangiting sabi ni Gerald habang umiling. Gayunpaman bilang tugon, hinawakan lamang ni Sven ang kanyang relo. At bigla na lang, ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay agad na pumasok sa porma sayon at tinutungo si Gerald at ang kanyang mga tauhan. Kailangan kong sumang-ayon na ikaw ay tunay na isang mahusay na sugarol. Gayunpaman, natatakot ako na hindi mo maaaring kunin ang aking buhay. Gayunpaman, dahil kailangan pa ring mamatay ng isang tao, tatapusin ko na lang sana ang iyo. Matapos sabihin iyon, tumayo si Sven bago nginisyan, gawin mo. Bago pa maputok ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril, sandaling nakita ni Sven na bumangon si Gerald. Ang susunod na alam niya, gayunpaman, hinawakan na siya ni Gerald sa leeg. Napagtanto ito sa isang segundo mamaya, ang kanyang mga nasasakupan ay nais na pumasok, kahit na wala sa kanila ang naglakas loob na gawin ito sa takot na hindi nila sinasadyang masaktan si Sven. Dahan-dahan na naglalapat ng higit pa at higit na presyon hanggang sa siya ay halos mabulunan si Sven, binuhat niya ang namamagang notelo ng isang lalaki hanggang sa ang kanyang mga paa ay nasa itaas ng lupa. Kung hindi mo nais na mamatay kagad, utusan ang iyong mga nasasakupan na mag-back off. Matigas na utos ni Gerald. Narinig mo ang lalaki. Lahat kayong talikod na. Sir, mangyaring pigilin ang pag-arte ng walang pagmamadali. Dapat mong magkaroon ng kamalayan na ito ang aking teritoryo. Ungol ni Sven, hindi tuluyang natakpan ang takot habang sinenyasan niya na umatras ang kanyang mga nasasakupan. Oh, sinasabi mo ba na nagsinungaling ka sa akin noon? Kung sa bagay tinalo kita ng patas at parisukat kaya't ang buhay mo ay akin. Sagot ni Gerald. Hindi. Mangyaring huwag gawin ito, kaibigan. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Nagmakaawa kay Sven na pagtanto kung gaanong gulo ang nasa kanya. Kabanata 950. Maaari naming malutas ng maayos ang sitwasyong ito ng madali, alam mo. Sa paraang nakikita ko ito, ang isang buhay ay dapat ipagpalit sa ibang buhay. May itatanong ako sa iyo. Nakuha mo ba dati ang isang tao sa pangalang Drake J? Kung mayroon ka, nasaan siya? Tanong ni Gerald. Kaya nagpunta ka rito upang isave siya? Oo, kasama ko siya. Pakakawalan ko siya ngayon ngunit mangako ka na bibitawan mo rin ako kapag siya ay malaya na. Sabi agad ni Sven. Sa palagay mo nasa posisyon ka ba upang humingi ng mga hinihingi? Tumigil sa pag-spout ng kalokohan at bitawan siya ngayon. Ungol ni Gerald habang pinapaigting ang lakas ng palad sa leeg ni Sven. Nakakulong siya sa bodega ng alak sa underground casino na ito. Mag-o-order ako ng isang sakop ko na palayain siya ngayon kung nais mo. Sa kabutihang palad, si Sven ay isang matapat na tao at hindi nagtagal, si Whistler, na sumunod sa nasa ilalim ng bodega ng kasino, ang humantong kay Drake patungo kay Gerald. Si Drake mismo ay nasa kakilakilabot na kalagayan, halos hindi namamalayan, at may matinding galos na tumatakip sa kanyang buong katawan. Sa sandaling makita ni Gerald kung gaano kaawa-awa ang kalagayan ni Drake, galit na galit siya at agad niyang sinipa ang tiyan ni Sven, pinapunta siya sa buong silid. Pagdating pa lang ni Sven, agad siyang samoka ng dugo, ang kanyang labis na takot na makikita sa kanyang mga mata. Natigilan si Whistler at ang iba pa nang makita ito. Sa narinig, si Sven ay isang napakalakas na tao. Upang isipin na siya ay mapunta sa pagiging isang walang tao bago ang kanilang Panginoon. Kahit na alam nila na ang kanilang Panginoon ay malakas, hindi ba si Sven ay masyadong mahina sa katawan ngayon? Isama mo siya at hayaang isama niya kami hanggang makalabas. Utos ni Gerald habang personal niyang sinusuportahan si Drake palabas. Narinig iyon, ang mga tauhan ni Gerald ay agad na humawak sa mga braso ni Sven at inakay siya papunta sa isa sa mga kotse ni Gerald. Kapag naayos na ang lahat, nag-drive na ang grupo ng mga kotse ni Gerald. Maya-maya pa, lumuhod si Sven bago ang isang tabi ng ilog na halos hindi napunta ang mga tao, bago sumigaw, ang aking buhay ay mura. Huwag mo akong patayin. Manalo ka. Hindi ko akalain na ang makapangyarihang Sven na mula sa langit na lungsod ay magiging nakakaawa. Oo, upang isipin na ang mga tao ay talagang magiging malaking takot upang marinig ang pangalan ng naturang isang duwag. Si Whistler at ang iba pa ay nakangiti ngayon ng mapait habang minamaliit nila ang lalaking dati nilang kinatakutan matapos mapagtanto kung gaano siya kaduwad. Si Gerald sa kabilang banda ay malamig na nakatingin kay Sven bago tuluyang nagtanong. Tuldok-tuldok, sagutin mo ito ng matapat. Nasaan ang totoong Sven? At sino ka sa kanya? Pagkarinig ng mga tauhan ni Gerald sa kanyang katanungan, nagtaka ang mga ito sa kabila ng mga salita.
Di mangyaring iligtas ang aking buhay, Ginoo. Tuldok-tuldok. Ang aking tunay na pangalan ay Leaf at ako ay nakababatang kapatid ni Sven. Wala siyang 1 linggo at narito lamang ako upang tulungan siyang alagaan ang kasino sa kanyang pagkawala. Mangyaring explain ang aking buhay, Ginoo. Tuldok-tuldok. Kapatid ko ang gusto mong maghiganti, hindi ako. Pakiusap ni Leaf sa pagitan ng luha. Ano? Kaya hindi talaga siya si Sven. Bulalas ng ilang mga tao, natigilan sa paglipas ng mga kaganapan. Sa kabutihang palad, nakita ni Gerald sa pamamagitan ni Leaf. Ikaw B***starred. Kaya't niloloko mo kami sa buong oras na ito. Nasaan na si Sven? Nasaan na siya? Ungol ni Whistler nang hawakan niya si Leaf sa kwelyo. Hindi ko alam. Isinama lang niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa akin na babalik siya sa loob ng ilang araw. May hahanapin daw siya at iyon lang ang alam ko. Sigaw ni Leaf. Matapos tignan ang reaksyon ni Leaf, simpleng pag-alitan ni Gerald ng malamig, dadalhin namin si Drake. Tulad ng sa iyo, ikaw ay masyadong nakakainis para sa amin na patayin ka pa. Mawala ka. Salamat po. Salamat. Sigaw ni Leaf bago agad tumakbo. What a absolute coward, ungol ni Whistler habang sinusundan niya si Gerald at ang iba pa ay bumalik sa kanilang mansyon. Habang siya ay nagpatuloy sa pagtakbo, kinusot ni Leaf ang kanyang namamagang lalamunan habang pinapagalitan niya that the asterisk man be asterisk starred. Tuldok-tuldok. I'm the hero of the story. Gayunpaman, isipin na ang binatang lalaking iyon ay walang awa tulad ng aking kapatid, sasabihin ko sa kanya na bumalik ka agad upang sirain ang taong iyon minsan at para sa lahat. Hindi nagbigay ng pansin habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang paghihiganti, natapos ni Leaf na mabunggo sa isang tao. Pansamantalang nawawala ng balanse, natapos siya sa lupa. F****** King Hell. Pulag ka ba o ano? Galit na ungol ni Leaf. Gayunpaman tumigil siya sa pagmamaktol sa sandaling nakita niya kung sino ang nabunggo niya. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay nakasuot ng isang itim na balabal at tinatakpan nito ang karamihan sa kanyang mga tampok sa mukha bukod sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata lamang ay kapwa malubo at may bisyo na nagmumungkahi na ang taong nasa ilalim ng balabal ay isang matandang lalaki. Nakatitig sa mga mata ng nakasuot na lalaki, naramdaman ni Leaf na kung tinitigan niya sila ng masyadong mahaba, ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa pagnanakaw. Natahimik ng bahagya sa takot, tinanong ni Leaf, ikaw? Sino ka? Sa sandaling sinabi iyon ni Leaf, gayunpaman, nagsimulang lumakad sa kanya ang nakasuot na lalaki. Frozen sa takot, naramdaman ni Leaf ang mga kamay ng matanda na tinapik ng mahina ang kanyang ulo. Tuldok-tuldok. Isang split segundo mamaya, isang tunog ng tunog na maririnig. Nagsusuka ng dugo, nanlaki sandali ang mga mata ni Leaf bago siya dumapa sa lupa. Mismo nga ang matanda ang inilagay ang kanyang mga braso sa likuran niya habang siya ay lumingon upang tingnan ang direksyon na dati nang iniiwan ni Gerald, isang kunot na dahan-daang bumubuo sa mukha niya. Kabanata 951. Samantala, pauwi na si Gerald at ang kanyang mga tauhan ng malayo, napansin ni Gerald ang isang pangkat ng mga kotse na nakaparada sa harap mismo ng kanilang manor. Nagtataka ako kung sino ang mga taong iyon ay maaaring, sabi ni Whistler, maliwanag na nalilito siya. Sa hitsura nito, dapat iyon ang Quest, ang batang Panginoon ng pamilyang Wesley. Dapat sa wakas ay may balita siya patungkol sa item na sinusubukan kong hanapin sa buong oras na ito, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Sa pag-aanyaya sa Quest sa kanyang mansion, sandaling pinatuwad ni Gerald ang kanyang sarili upang dalhin si Drake sa ibang silid upang maayos na bendahe ang kanyang mga sugat. Kapag tapos na iyon, tumungo siya sa sala kung saan nakaupo si Quest ng matyaga na may isang dokumento sa kamay habang humihigop ng tsaa. Ang kagalang-galang ni Quest ay malinaw na nagmula sa kanyang paggalang kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa isang mayamang tagapagmana na kagaya niya na kumilos ng may galang sa sinumang nakaraan. Sa katunayan, ang kanyang respeto kay Gerald ay napakalaki kaya siya ang nagpondo ng perang kailangan ni Gerald upang makabili ng pabrika. Dahil dito, natural na malalaman niya kung saan nakatira rin si Gerald. Kanina pa, Quest. Matagal ka bang naghintay? Pati ni Gerald habang papalapit sa nakaupong kabataan. Hindi talaga. Habang nagpapalitan sila ng mga kasiyahan, naalala ni Gerald kung gaano kabalawala at mayabang ang Quest noong una silang magkakilala. Gayunpaman, napagtanto niya sa panahon ng kanilang unang pagtatagpo na kung mahihiya niya ang Quest, kung gayon ang Quest ay tiyak na magiging isang mahusay at may kakayahang katulong. Siyempre, tama ang hula ni Gerald. Matapos ang isang maikling chat, nalinis ng lalamunan ni Quest nang dumiretso siya sa pangunahing punto. Narito ako ngayon, G. Crawford, upang sabihin sa iyo na ang aming mga pagsisikap sa pagsisiyasat ay nagbunga sa wakas. Matapos ang mahabang panahon, nakita namin sa wakas na matagpuan ang Ginseng King. Sabi ni Quest bago kumuha ng isang malaking lalamunan ng tubig. Gayunpaman, wala kaming kasalukuyan.
Sa katunayan, hindi namin talaga nakita ito para sa ating sarili. Iyon ay dahil may tumalo sa amin upang hanapin at makuha ito mga kalahating taon na ang nakakalipas. Sa totoo lang, hindi namin nalaman ang tungkol dito kung hindi naglagay ng malawak na lambat ang aking lolo. Ang impormasyon ay talagang nagmula sa isang random na vendor. Sa sinabi ng vendor, isang grupo ng medyo maimpluwensyang mga tao ang kumuha sa kanya noon upang magsilbing gabay nila sa paligid ng bundok dahil sikat siya sa pag-alam ng mga landas sa bundok tulad ng likuran niya. Matapos maghanap ng ilang oras sa Ginseng King, kalaunan ay natagpuan nila ito sa lalim ng lalim na matatagpuan sa kailaliman ng bundok. Nang mahukay ito, inabot ng grupo ng mga tao ang vendor sa isang malaking halaga ng pera upang manahimik tungkol sa kanilang natuklasan. Sa lahat ng katapatan, gayunpaman, naramdaman ng vendor na ang perang ibinigay nila ay napakaliit. Ito ay salamat sa kanyang hindi nasisiyahan at ang aking lolo na nagbabayad ng mga kaugnay na tao, anuman ang katayuan, malaking halaga ng pera upang makalakam ng impormasyon tungkol sa Ginseng King na ibinahagi ng vendor ang nangyari sa amin noon, paliwanag ni Quest habang huminga siya ng malalim. Tuldok. Ibinaba ang kanyang boses, idinagdag pa ni Quest. Ang Ginseng King ay kasalukuyang nasa kamay ng pamilyang Yaul. Ang pamilyang Yaul. Nagtatakang ulit ni Gerald. Ang mga ito ay isa pang makapangyarihang pamilya sa larangan ng negosyo sa lungsod ng langit tulad ng Westley. Habang nandyan lang ang pamilya ko dahil lumipat kami, ang mga Yaul ay mga lokal na makapangyarihan na sa oras na dumating kami. Nakikita ko, maaari bang pagkatiwalaan ang impormasyon mula sa vendor? Sumisip-sip ulit ng tubig pagkatapos ay sumagot si Quest, kaya niya. Pinag-uusapan kung saan habang naghahanap siya para sa karagdagang impormasyon, nalaman ng lolo na hindi lang pala kami ang may kamalayan na ang mga Yaul ay mayroong Ginseng King. Ang ilang mga lokal at dayuhang puwersa ay tila may kamalayan din sa kanilang natuklasan. Bilang isang resulta, marami sa kanila ang nagsimulang gumawa ng aksyon sa Yaul simula sa bandang 3 buwan na ang nakakaraan. Ang isa sa mga mas matinding kaso ay ang pag-agaw kay Tulip, ang pangalawang binibini ng pamilyang Yaul. Ang kanyang pagdukot ay malamang na naiugnay sa Ginseng King, bagaman kaagad siyang nailigtas. Habang ang Yauls ay tiyak na mahusay sa pagtatago ng katotohanan na sila ay kasalukuyang nagmamay-ari nito, ang katotohanan ay nananatili na ang sinumang humahawak sa Ginseng King ay katulad sa kanila na nakayakap sa isang bomba ng oras. Sa sandaling pagmamay-ari mo ito, ang pag-target ay simpleng magiging enram. Sabi ni Whistler na may mapait na ngiti sa labi. Nakasimangot ng bahagya, sumagot si Gerald pagkatapos, anuman kung gaano karaming mga makapangyarihang grupo ang nagtangkang kunin ang kanilang kamay, dapat ako ang magmamayari nito sa huli. Sa totoo lang hindi nakakagulat kung bakit ang Haring Ginseng ay napakahusay na hinahangad. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mga alamat, nagawang itaguyod ang mahabang buhay. Gayunpaman, sinabi rin na ang mga normal na tao na nagtangkang ubusin ito ay mamamatay lamang pagkatapos gawin ito, hindi makatiis ng kapangyarihan ng hari ng Ginseng. Gayunpaman, alam ni Gerald na hindi siya regular na tao. Upang talunin si Court, tiyak na makakaligtas siya sa pagkain ng Ginseng King sa sandaling makamit na niya ito. Kinailangan niya. Anuman, ang mga Yaul ay labis na naghihirap sa kasalukuyan. Pagkatapos ng lahat, habang nasa kamay nila ang Ginseng King ngayon, hindi nila alam kung kanino ito ibebenta. Napakaraming tao na nais ito para sa kanilang sarili. Kung nais mong pagmamayari ito, Ginoo, natatakot ako na ang pagnanakaw nito sa kanila ay hindi gagana ng maayos. Gayunpaman, mayroon akong isang plano sa isip. Kung gagana ito o hindi ay isa pang tanong, dagdag ni Quest. Ituloy mo, sabi ni Gerald. Sa gayon, imungkahi ko na gumamit kami ng ilang mga taktika na outflankang. Magsisimula kami sa pamamagitan ng pagsunod sa pangalawang dalaga ng pamilyang Yaul. Hanggat madulas tayo tungkol dito, maaari namin siyang lokohin sa pag-abot sa amin ng Ginseng King. Sa ganoong paraan, hindi na tayo agad mag-aaway. Kung magiging maayos ang lahat, dapat na makagulo tayo ng patago sa iba pang mga makapangyarihang grupo. Panipi. Kabanata 952. Matapos marinig ang sasabihin ni Quest, inikot lang siya ni Gerald bago pa mapangahas na sumagot, sigurado akong dalubhasa ka sa pagkakaroon ng pagmamahal ng isang babae. Hulaan na iiwan ko sa iyo ang gawain. Kumusta naman? Kumakawin ng mabilis ang kanyang mga kamay, sinabi ni Quest, hindi ko magawa dahil kilala niya ako. Ang Westley at ang Yauls ay pamilyar na alam mo. Anuman, hindi tulad ng pagmamahal ay ang tanging paraan upang magawa natin ito. Gagawin ito hanggat maaari nating lapitan siya. Iyon ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Lolo na makahanap ka ng angkop na confidential para sa gawaing ito bukod sa akin. Pagkatapos ng lahat, dahil ang Tulip ay nai-target ng maraming tao ngayon, dapat kaming kumilos ng mabilis bago siya mahulog sa kamay ng iba. Si Tulip ay kasalukuyang freshman sa Heavenly City University.
Kapag handa na ang confidential, tutulungan kita na ipasok sila sa universidad na may kunwari ng isang lektor. Ngunit sino ang sapat na angkop para sa gawain? Tanong ni Gerald habang nakakunot ang noo niya bago nag-scan sa karamihan ng tao. Kahit na kaagad na nagboluntaryo si Whistler, ang kanyang taas at matibay na hitsura ay pinaramdam kay Gerald na magkakahawig siya ng isang security guard kaysa sa isang lektor. Habang si Tyson ay mukhang maliit na mas bata, pareho siya at si Drake ay nasugatan pa rin. Ano pa, ang parehong mga kalalakihan ay sobrang lamig at malayo upang maging angkop para sa gawain. Walang sino man ang maniniwala na sila ay mga mag-aaral o lektor. Pagkakita sa ginagawa ni Gerald, nagsimula na ring tumingin sa paligid ang iba. Matapos magpalit-palit ay iling ang kanilang mga ulo, lahat ay huli na nakatingin kay Gerald. Dahil marahil ikaw lang ang isa sa atin na talagang nag-aral sa universidad dati, sa palagay ko ikaw ang pinakaangkop na tao para sa trabaho, Ginoo. Nakangiting sabi ni Whistler. Ako, sagot ni Gerald na tigilan. Pero may manliligaw si Sir. Hindi mo lang sasabihin sa kanya na magkaroon ng isang hindi siguradong relasyon sa ibang babae. Sabi ni Yuki sa labas ng asul pagpasok niya sa silid na bitbit ang maraming mga pagtsaa. Mayroong isang malinaw na hint ng kasiyahan sa kanyang kaakit-akit na mukha habang sinabi niya iyon. Malinaw na ito ay isang biro, Yuki. Tulad ng kung iminumungkahi namin para sa master na makakuha ng pagmamahal ng ibang babae. Ang pangunahing focus ngayon ay upang protektahan ang tulap at ilagay siya sa pangangalaga ng aming grupo. Sagot ni Whistler habang ngumiti siya ng bahagya ng mapait. Nakita ko, paut ni Yuki bilang sagot. Samantala, si Gerald mismo ay tila may iniisip tungkol sa isang bagay. Sa parehong Drake at Tyson na kasalukuyang nagpapagaling at Whistler na may responsibilidad na pamahalaan ang mga pag-aari, sa huli, si Gerald ay tila ang pinakaangkop na tao pagkatapos ng lahat. Napagpasyahan sa kanyang desisyon, tumango muna si Gerald bago sabihin, sige, hulaan ko gagawin ko ito. Umaasa ako sa iyo upang ayusin ang mga bagay para sa akin, Quest. Hindi problema, Ginoo. Dahil sanay ka sa gamot, mahihiya ka sa isang lektor na kapalit ng biology. Mula nang nagtapos ako sa universidad na iyon, sasabihin ko sa iyo ng maaga na ang pagiging isang lektor ay may simoy. Ang kailangan mo lang gawin ay basahin ng malakas ang aklat. Sagot ni Quest. Kinabukasan mismo, nadulas si Gerald sa isang suit at blazer na ginawang perpekto ang kanyang pang-scholar na hitsura habang papunta sa universidad. Pagdating, kaagad siyang binati sa pangunahing pasukan ng universidad ng vice team leader ng koponan ng biology kasama ang isang batang lalaki at babae. Nakikita ko na dumating ka sa tamang oras upang mag-ulat sa iyong tungkulin, G. Crawford. Payagan akong ipakilala ka muna sa dalawang ito. Narito si Miss Marjorie Swift mula sa aming koponan ng biology habang ang Ginoo doon ay pinapaante ni G. Quinlan Yoxen, sinabi ng pinuno ng bise-koponan. Pagharap sa susunod na dalawa, idinagdag pa ng pinuno ng bise-koponan, ito si G. Gerald Crawford, ang bagong kapalit na guro. Ang iyong posisyon ay katulad sa kanya, G. Yoxen, dahil pareho kayong bago dito. Anuman pareho kayong mga kasamahan ngayon. Ngayon, maaari mo bang ipakita sa kanila sa paligid ng universidad, Marjorie? Si Marjorie ay isang babaeng may kaakit-akit na hitsura at mahabang buhok. Parehong payat at matangkad, tumingin siya sa paligid ng 24 na edad at ang kanyang ugali ay tila medyo pambihira. Ang mukhang profesional na itim na suit at palda ay nagsilbi lamang upang madagdagan ang kanyang pagkaakit. Ginoo, Yoxen at G. Crawford, gagawin natin. Sabi ni Marjorie na may isang matamis na ngiti sa labi habang nakasilip kay Gerald. Kabanata 953. Ito ay talagang walang misteryo kung bakit niya ginawa ito. Kung sa bagay, si Gerald ay parehong gwapo at hindi nagkakamali na bihis. Hindi mahirap makita kung bakit hinahangaan siya ng mga batang babae. Habang tumango sa kanya si Gerald, nahulaan niya na ang bago niyang babaeng kasamahan ay dapat na nagtapos lamang sa universidad kamakailan. Si Quinlan naman ay mabilis na naabutan na parang hinahangaan ng sobra ni Marjorie si Gerald. Nang makita iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainggit. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila mga baguhan na may parehong post at parehong pagdadalubhasa. Sabay pa silang dumating. Sa dami ng pagkakatulad sa pagitan nila, hindi mapigilan ni Quinlan na makaramdam ng kaunting kompetisyon sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataon ni Marjorie na lumiwanag. Ang nakikita siyang pagiging mabait kay Gerald ay nakadagdag lamang sa kanyang pagkalungkot at inis. Sa kabila nito, si Quinlan ay hindi isang idiot na hindi alam kung paano basahin ang mod. Dahil doon simpleng sumunod siya sa likuran ng dalawa at tahimik na pinapanood habang si Marjorie ay nagpatuloy sa pakikipag-chat kay Gerald. Oh, iyon ba ang dalawang bagong lektor na sasali sa aming koponan, Miss Swift? Pareho silang mukhang gwapo.
Sabi ng ilang kabataang lektor habang naglalakad sila at binati si Marjorie. Lahat sila ay mga kababaihan at tumingin sila sa edad ni Marjorie. Sa katunayan, narito si G. Gerald Crawford samantalang ang kanyang pangalan ay, humihingi ako ng paumanhin, ngunit ano ulit ang iyong pangalan? Tanong ni Marjorie na medyo awkward habang humarap kay Quinlan. Dahil lang nakatuon ang pansin ni Marjorie sa gwapong Gerald na pagtanto niya ngayon na hindi niya naalala ang pangalan ni Quinlan. Nakangiting mapangiti, sinabi ni Quinlan, ako si Quinlan Yoxen. Gayunpaman sa wakas, ang parehong bagay ang nangyari nang ang lahat ng mga babaeng lektor ay nagsimulang palibutan at kausapin si Gerald sa halip na siya. Habang tumindi ang paninibugho ni Quinlan, ilang mararangyang sasakyan ang biglang makikita na nagmamaneho patungo sa grupo. Huminto ang pag-screen sa harap mismo nila at natigilan si Marjorie at ang iba pang mga kababaihan nang makita nila ang ilang mga tanod na nagbubuhos ng mga itim na coats na bumababa sa mga kotse. Kapag ang lahat sa kanila ay nasa labas, ang mga tanod ay yumuko ng bahagya bago sinabi, narinig namin mula sa boss na ito ang iyong unang pagkakataon dito sa Heavenly City, Batang Panginoon. Kami ay mag-host ng isang welcome party para sa iyo ngayong gabi. Bilang tugon, inayos lamang ni Quinlan ang kanyang mga gintong baso bago sabihin, mabuti. Sabihin mo sa pinsan kung nandyan ako ngayong gabi. Mahusay, Batang Panginoon. Matapos yumuko ulit, muling pumasok ang mga tanod sa kanilang mga sasakyan at umalis. Sa oras na iyon, lahat ng mga babaeng lektor na naunang nakapaligid kay Gerald ay nakabuka ang kanilang bibig habang nakatingin kay Quinlan sa gulat. Bakit? Tinawag ka ba nila bilang Batang Panginoon, G. Yoxen? Nagtatakang tanong ng isa sa mga babaeng kasamahan. Naku, nagtatrabaho sila para sa pinsan ko. Nagtayo siya ng ilang mga bar at hotel dito sa Heavenly City, casual na sagot ni Quinlan. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Marjorie na lumusot pa ng ilan pang mga tingin sa kanya bago magtanong na may ngiti sa labi, hindi ko inaasahan na magkaroon ka ng napakahusay na pinsan. Sa pagsasalita nito, hindi ka lokal, ikaw ba si G. Yoxen? Tama yan. Taga Talgo Town ako. Narinig mo na ba ang tungkol sa 5 puwersa? Meron akong. Ang Talgo Town ay kasalukuyang sinusubaybayan ng 5 puwersa, tama ba? Sa narinig, lahat sila ay makapangyarihan sa lahat at bawat isa ay may mataas na katayuan dito sa lungsod ng langit. Gulat na bulalas ng isa pa sa mga kasamahan parang sobrang naintriga. Sa gayon tumutulong ang aking ama na patakbuhin ang mga gawain para sa pamilyang Charlie, isa sa 5 puwersa, nakangiting sagot ni Quinlan. Ano? Sinabi ng lahat ng mga kasamahan na naruroon, lubos na namangha. Bilang mga lokal ng lungsod ng langit, ang mga batang babae ay naiimpluwensyahan ng kanilang kapaligiran na mas gusto ang mga tao na mas malakas. Walang sino man ang maaaring sisihin sa kanila dahil ang higit na kapangyarihan at impluwensya ng isang tao sa lungsod ng langit, mas masisiyahan sila sa isang buhay ng kadakilaan doon. Ito ay simpleng bagay na inaasahan ng lahat ng kababaihan, lalo na ang mga naninirahan sa Heavenly City. Kabanata 954. Matapos makita ang lahat ng mga marangyang kotse na iyon, lahat ng mga kababaihan doon ay mas nagselo sa sandaling malaman nila na si Quinlan ay talagang kasangkot sa 5 puwersa. Bakit hindi ka lang nagtatrabaho sa iyong pangkat noon? Tanong ng ibang kasamahan. Haha, mas gusto kong hindi magtrabaho sa Talgo Town ngayon dahil sa lahat ng kaguluhan na nilikha ng bagong itinatag na Royal Dragon Group. Ang 5 puwersa ay sumusunod sa pangkat na iyon ngayon, alam mo. Bukod dito, sinabi sa akin ng aking ama na mas makakabuti sa akin na lumabas at subukang maghanap buhay muna para sa sarili ko, sagot ni Quinlan habang umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Narinig iyon, ngumiti ng mahina si Marjorie. To think that Quinlan was being so steady and mature. May punto ang tatay mo, G. Yoxen. Kung sa bagay, bata ka pa rin kaya sino ang nakakaalam. Marahil ay magagawa mong mag-blaze ng isang bagong paraan sa pamamagitan ng pagiging medyo mas malakas ang loob at gumawa ng sarili mong pamumuhay dito. Nakangiting sabi ni Marjorie habang papalapit sa Quinlan. Sumasang-ayon ako. Ang mga batang babae ngayon ay malapit na palapit sa Quinlan habang idinetalye niya ang mga pangunahing insidente na kamakailan lamang naganap sa parehong Talgo Town at Heavenly City. Habang masaya silang nag-uusap, matawa lang ang tawa ni Gerald habang umiling sa gilid. Matagal na siyang nasanay sa mga eksenang tulad nito. Nang makita na si Gerald ay hindi na pinapansin, nakita ni Quinlan ang kanyang sarili na lumalaki ng labis. Dahil walang panayam si Gerald na dadaluhan sa umaga, simpleng umupo siya sa opisina sa buong oras hanggang tanghali. Malapit na sa oras ng pananghalian, lumingon si Gerald kay Marjorie, na nakaupo sa tabi niya, bago ngumiti ng ngiti, kumusta naman tayo sa cafeteria ngayon, Miss Swift? Libre ko. Inisyatibo lamang niya na hilingin sa kanya na kumain dahil siya ang nag-aanyaya sa kanya na maglabas ng tanghalian kaninang umaga.
Kung sa bagay, bago pa rin si Gerald at hindi pamilyar sa layout ng pamantasan. Bukod doon, wala talaga siyang ibang hindi kinakailangang mga saloobin. Paumanhin, G. Crawford, ngunit mayroon akong kaunting negosyo na dadaluhan sa tanghali. Natatakot akong hindi ako makakasama sa iyo sa pagkakataong ito, sagot ni Marjorie habang marahang iniayos ang buhok. Nakita ko. Pupunta ako roon sa sarili ko pagkatapos, sabi ni Gerald habang tumango ito sa kanya bago umalis. Habang ang lungsod ng langit ay walang alinlangan na isang magulong lugar, mahusay din itong gamit sa lahat ng mga mahahalaga tulad ng mga institusyong medikal, mga institusyong pang-edukasyon, at iba pa. Ang universidad mismo ay hindi mukhang partikular na naiiba mula sa nakita ni Gerald dati. Sa gayon, bukod sa ang katunayan na ang lahat ng mga mag-aaral ay mukhang gangsters. Pagpasok sa cafeteria, bumili si Gerald ng tinapay, mga sausage, at isang salad bago umupo sa isa sa walang laman na mesa upang masiyahan sa pagkain. Medyo matagal na mula pa noong huli siyang nasiyahan sa gayong buhay, at nalaman niya ang kanyang sarili na iniisip na ang pagiging isang tagapagturo sa isang universidad at pamumuhay ng isang tahimik na buhay ay higit na ginusto kumpara sa pagiging boss ng Whistler at iba pa. Nakangiting mapait habang iniisip niya ito, nagtaka siya kung hanggang kailan niya kayang mabuhay ng isang payapa at tahimik na buhay. Habang nagbubuntong hininga bago magpatuloy sa pagkain, narinig ni Gerald ang isang boses na lalaki na nagsasabing parang walang nakaupo roon, Marjorie. Tumungo na tayo. Natatakot ako na ang lugar ng VIP. Kailangan mong magbayad upang umupo doon. Haha, ayos lang yan kung hindi sana tayo nagmamadali para sa pagpupulong na iyon mamaya, tiyak na ilabas kita para sa tanghalian. Pagtingin sa itaas, nasabi na ni Gerald na ang mga tinig ay pag-aari ng walang iba kundi sina Marjorie at Quinlan. Kaya't ang negosyo ni Marjorie ay ang kagustuhan lamang niyang lumabas at kumain kasama si Quinlan. Ang pagkakaalam nito ay nakangiti kay Gerald na medyo wryly. Ito ay maliwanag sa puntong iyon na parehong nakita ni na Quinlan at Marjorie si Gerald. Pagkatapos ng lahat siya ay nakaupo sa isang medyo malungkot na sulok sa tabi ng lugar ng VIP na ginagawang tulad ng isang masakit na hinlalaki. Dahil ito ay isang simbolo ng katayuan kung ang isang tao ay nakapaghain ng pagkain sa lugar ng VIP, karaniwang iniiwasan ng mga tao ang lugar na inuupuan ni Gerald kung kaya nila. Napansin na nakatitig sa kanya si Quinlan, simpleng ibinaba ang ulo ni Gerald at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang pagkain. Sa kabilang banda, si Marjorie ay medyo nakaka-awkward ngayon dahil alam niyang napansin siya ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, malinaw na naalala niya ang pagtatanong sa kanya ng pananghalian kanina. Sa kabila nito, nagsinungaling siya sa kanya na inaangkin na mayroon siyang negosyo na dapat puntahan. Ang pagiging nandoon niya kasama si Quinlan ay malinaw na nagmungkahi na siya ay lalabas para sa pananghalian kasama niya. Ang sinumang batang babae ay makakaramdam ng kahihiyan sa ilang sukat kung mailagay ang mga ito sa kanyang kasalukuyang sapatos. Inaayos ang kanyang buhok, mabilis na iniwas ng tingin ni Marjorie bago tumango ng isang mahinang ngiti habang nakatingin kay Quinlan. Hindi ba iyan si G. Crawford? Bakit siya naupo doon? Tanong ng isang babaeng boses sa oras na iyon. Kabanata 955. Sa pagtingala, nakita ni Gerald na ang iba pang mga babaeng kasamahan ay nasa parehong koponan niya. Nang makita na nakabunggo siya sa kanya habang naghahanap sila ng mauupuan upang makakain, simpleng ngumiti si Gerald habang nakatingin sa kanila. Gayunpaman, wala sa kanila ang tila kahit na abala tungkol sa kanyang ngiti. Sa katunayan, ang ilan sa mga kasamahan ay nahahalikan ang kanilang mga bibig sa libangan habang sinabi nila, ano ang sorpresa? Wala naman talaga kayong alam, di ba? Bakit mo napagpasyahan na dito ang iyong tanghalian sa halip na saan man? Matapos sabihin iyon, tumalikod na lamang sila upang umalis. Pagkalipas ng segundo, sinabi ng isa sa mga kasamahan, Hoy, tumingin doon. Si G. Yoxon at Miss Swift. Kumusta? Sa sandaling makita nila si Quinlan, agad na lumilipat ang kanilang mga kalooban, nakangiti habang ipinakaway ang kanilang mga kamay sa kanya. Anong pagkakataon? Bakit hindi ka umupo sa amin? Kung alam ko nakakain ka dito, tiyak na niyayaya kitang lahat. Sabi ni Quinlan na may malanding ngiti. Mabuti ba talaga kung sumali kami sa iyo? Tanong ng ilan sa mga babaeng kasamahan. Gayunpaman sa huli, lahat sa kanila ay nakaupo sa parehong mesa, nakikipag-chat at tumetawa sa kanilang sarili. Habang alam na alam ni Gerald na siya ay walang tao sa presensya ni Quinlan, hindi niya talaga nais na magkaroon ng ganoong karaming pakikipag-ugnay sa kanyang mga kasamahan. Kung sa bagay, ang pakikipagkaibigan sa kanila ay hindi bahagi ng kanyang misyon. Inaasahan lang ni Gerald na makakasalubong niya si Tulip sa lalong madaling panahon. Minsan natapos ang pulong sa hapon ng kaunti pa, naghanda si Gerald na magturo sa kanyang unang klase. Pagpasok sa silid-aralan, nakita ni Gerald na mayroong higit sa 30 mga mag-aaral sa klase.
Ang pinakapansin-pansin sa kanilang lahat gayunpaman ay walang iba kundi ang Tulip. Nag-iisa ang kanyang kilos na pinapayagan ang sinumang nakakita sa kanya na agad na malaman na siya ang boss ng klase. Dahil ang unang panayam ay isang aralin na nangangailangan ng pag-eksperimento, dinala ni Gerald ang kanyang mga mag-aaral sa isang laboratorio upang masilayan nila ang mga espesimen doon. Iniisip niya lamang na akma para sa kanila na mapagmasdan ang mga bagay na malapitan dahil ang paksang kanyang ituturo ay isang pangunahing paksa sa kanilang kurso sa biology. Nasa sabik na hindi nila kailangang manatili sa klase, mabilis na kinuha ng mga estudyante ang kanilang mga notebook at sinundan si Gerald palabas. Haha, siguro kung napansin mo na ang gwapong lektor na iyon ay tila may interes sa iyo, Tulip. Tumawa ang isang batang babae patungo sa laboratorio habang nakahawak siya sa kamay ni Tulip. Anong kalokohan ang iyong spoutang sa oras na ito, ikaw na uto na babae, sagot ni Tulip, halos hindi makapagsalita sa komento ng kanyang kaibigan. Totoo iyon. Napagtanto ko na paminsan-minsan ay sumulyap siya sa iyo mula sa oras na siya ay tapos na sa kanyang pagpapakilala sa sarili. Ipinagpatuloy niya ang paggawa nito hanggang sa puntong siya ay nagtungo ngayon. Talagang natitiyak kung nabighani siya sa iyong kagandahan. Ayan ka na naman sa kalokohan mo. Gayunpaman kung talagang siya ay lumusot ng maraming mga sulyap sa akin, mas mabuti na hindi niya ako hinayaan na mahuli siya sa kilos. Kung nahuli ko siya ng pulang kamay pagkatapos ay pinuputol ko ang kanyang mga eyeballs at pinapakain ang mga ito sa aking Tibetan Mastiff, Coach. Alam mo kung gaano ko kamuhian ang mga kalalakihan na tahimik at matapat ang hitsura tulad niya. Wala kahit isang hint ng uhaw sa dugo sa kanya. Sabi ni Tulip habang pareho silang napahalakhak. Maya-maya nakarating na sila sa laboratorio. Gayunpaman sa pagtataka ni Gerald nalaman niyang mayroon ng dalawang klase sa loob ng laboratorio. Habang nagsasagawa ng mga aralin sa laboratorio na may dalawang kapitbahay na klase sa parehong oras ay pangkaraniwan doon, ang isa ay karaniwang kailangang sumunod sa isang schedule. Kahit na ang mga klase ni na Gerald at Marjorie ay ang mga klase lamang na maaaring magamit sa laboratorio sa panahong ito, si Quinlan ay para sa isang kakaibang dahilan na nasa loob na ng kanyang sariling mga mag-aaral. Sa sandaling makita ni Marjorie si Gerald, alang-alang sinabi niya, Mr. Crawford. Hindi ba dapat pareho lamang sa aming mga klase ang may access sa laboratorio sa unang panahon? Bakit nandito si G. Yoxen at ang kanyang mga estudyante? Kahit na si Gerald ay hindi talaga nagkaroon ng ganoong pakiramdam ng pag-aari doon sa una, nagsisimula siyang mainis sa lahat ng ito. Paumanhin, G. Crawford, ngunit si G. Yoxen ay lumapit sa akin ng mas maaga na sinasabi na wala siyang karanasan sa pagtuturo sa mga mag-aaral bago ito. Tuldok-tuldok. Dahil doon, iminungkahi niya na gumawa kami ng pinagsamang aralin. Ipagpalagay ko na naabisuhan ka na niya tungkol dito, so I simply iron with his plan, sagot ni Marjorie habang namumula. Nang malinis ang kanyang lalamunan, ang isa sa mga mag-aaral mula sa klase ni Quinlan ay sumigaw pagkatapos, kumusta naman ito, mga lektor? Mula ngayon bakit hindi namin gamitin ang kasalukuyang pag-aayos ng mga klase sa halip na ang nauna? Pagkatapos ng lahat mas gusto namin ang pagkakaroon ng mga aralin kasama sina Miss Swift at G. Yoxen. Walang dahilan para dyan. Ang aming mga klase ay naayos ng mabuti at paano mo makukuha ang panahon ng klase ng ibang tao ayon sa gusto mo. Sagot ni Tulip, malinaw na pakiramdam na hindi nasiyahan. Ang isang pagtatalo ay nagsisimulang magluto at ang dahilan sa likod nito ay medyo halata. Pagkatapos ng lahat, ang mga mag-aaral ni Gerald ay tuwang-tuwa na dinala ang kanilang mga notebook sa laboratorio, napag-alaman na may isa pang klase na lumabas sa linya at sinakop ito nang hindi muna ipapaalam sa kanilang lektor tungkol dito. Ang buong sitwasyon ay matapat na nakakahiya. Dahil nagawa na namin ang mga paghahanda para sa eksperimento, bakit hindi mo lamang ibalik sa klase ang iyong mga mag-aaral, G. Crawford? Kabanata 956. Paglinis ng kanyang lalamunan bago sabihin iyon pagkatapos ay isinuksok ni Quinlan ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa bago nginisyen. Ano ang buong kaguluhan? Sinusubukan naming magkaroon ng aming aralin dito. Sigaw ng isang babaeng lektor habang siya at ang kanyang kasamahan ay lumabas sa isang kalapit na laboratorio dahil sa hindi nasisiyahan. Kumarap sa kanila, sinabi ni Quinlan, si Mr. Crawford lang. Tinanong ko si Miss Swift na magkaroon ng isang pinagsamang aralin sa akin dahil nais kong makakuha ng ilang karanasan sa pagtuturo. Nagkataon ang panahon na pinili ko ang mga pag-aaway sa klase ni G. Crawford. Ito ang totoo lahat ng aking kasalanan, hindi talaga. Ang pagiging walang konsiderasyon lamang ni G. Crawford. Dalhin lamang ang susunod na aralin. Hindi na kailangang gumawa ng isang bundok sa isang molehill, di ba? Sabi ng ibang babaeng kasamahan habang parehas silang tumanggo. Inaayos ang kanyang buhok, idinagdag ni Marjorie, bakit hindi ka muna bumalik sa iyong klase, G. Crawford?
Narinig iyon na kasimangot lamang si Gerald. Napakaalam niya na ang pagsubok na makipagtalo sa kanila ay hindi magiging kapaki-pakinabang. Ano pa magiging walang kabuluhan sa kanila bilang mga lektorista upang lumikha ng gulo dito. Sa pag-iisip na iyon placidly niyang sinabi, "Tuldok-tuldok, tayo na lang." Habang sinisimulan niyang ibalik ang kanyang mga mag-aaral sa klase, ang mga mag-aaral sa laboratorio naman ay agad na nagsimula ng isang kaguluhan. "Oo, umalis ka na lang. Pareho kayong nakakainis na motherfuckers. Naririnig mo?" Ungol ni Tulip habang hinahagis niya ang kanyang kwaderno sa lupa bago iwinagayway sa hangin ang kanyang dalawang kamao. Matapos ang maliit na insidente, nakuha ni Gerald ang palayaw, Teacher Skitterbrook, mula sa mga mag-aaral. Hindi ang pag-iisip ni Gerald ng ganyang bagay. Kung sa bagay, hindi talaga ito nakakaapekto sa kanyang obserbasyon sa Tulip. Hindi nagtagal bago natanto ni Gerald ang pagkakaroon ng mga lihim na undercurrent sa universidad. Mula sa kung ano ang nagawa niyang tipunin, ilang grupo ng mga maimpluwensyang tao ang nagplano na laban kay Tulip. Napansin din ni Gerald na sa kabila ng naunang kinidnap, si Tulip ay napaka-ignorante at walang takot pa rin. Siya ay simpleng kumilos tulad ng isang boss saan man siya pumunta sa universidad. Maya-maya pa papasok na si Gerald sa kanyang pangalawang yugto ng klase nang bigla, may narinig siyang sumisigaw, "Damn it! Anong gagawin ko?" Tumakbo ulit si Tulip. Bahagyang nakasimangot, pumasok si Gerald sa klase at nakita na ang ilan sa kanyang mga babaeng estudyante ay sabik na tinatalakay ang bagay na ito. "Ano ang mali? Manalo ka. Ito ay wala sa iyong negosyo, ikaw ay walang silbi na basurahan. Inilayo ka ng iba at sumuko ka lang dito. Bilang iyong mga mag-aaral, sa tingin namin lubos kaming napahiya ng alam mo." Dahil din sa kahihiyang iyon na tumanggi si Tulip na dumalo sa iyong klase. Itinaboy siya sa kung saan upang magkaroon ng ilang kasiyahan sa halip. Paulit-ulit na iniutos sa akin ng papa niya na bantayan siya, alam mo. Ngayon ako papagalitin sigurado. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo. Manalo. Reklamo ng isa sa mga estudyante habang itinutulak sa gilid si Gerald. Galit na galit siya na gusto niyang tumakbo upang hanapin agad si Tulip. Hanggat kilala niya siya, si Tulip ay palaging nagdadala ng ganoong ugali. Ang batang babae ay sadyang masyadong sanay sa mga bagay na nagpunta sa kanyang paraan ng hindi nagmamalasakit sa anupaman. Kung hindi naging maayos ang mga bagay, gayunpaman, magtutungo na siya para sa paghahanap ng libangan. Habang iniisip niya iyon, isang mag-aaral na nakasuot ng baso ang humihingal habang isinasara niya ang pinto ng klase. Napansin na naroroon ang bestie ni Tulip, pinayapa niya ang kanyang paghinga bago sinabi, "Lisk. May mali. Nakita ko si Tulip na nagmamaneho ng kanyang sports car papunta sa Bloomlin Mountain. Nang tanungin ko siya tungkol dito, sinabi niyang pupunta siya roon upang magsaya. Sinabi din niya sa akin na sabihin ko sa iyo na maghintay hanggang sa Teacher Skitterbrook's class." Sa sandaling makita niya si Gerald na nakatayo roon, agad na tumahimik ang bata na pakiramdam ng sobrang awkward. Damn it! Tumungo talaga siya sa Bloomlin Mountain. Tapos na ang lahat. Kung alam ng kanyang ama na nagpunta siya doon upang magsaya, ang aking tatay ay baka mapalo rin hanggang sa mamatay. Lahat ng mga uri ng mapanganib na tao ay nagtitipon sa magulong lugar na iyon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Mayroon bang ilan sa inyo na sapat na matapang upang sundin ako doon upang maibalik ang Tulip? Sinabi ni Nicole Lisk habang sabik na tinatapakan ang kanyang paa sa lupa. Nasa loob ako. Pupunta rin ako. Tulad ng ilang mga kalalakihan nilang kaklase ay nagboluntaryo, hindi mapigilan ni Gerald na tanungin, anong uri ng lugar ang Bloomlin Mountain. Kabanata 957. Damn it! Naging lecturer ka pa ba? Paano mo hindi nalaman ang tungkol sa Bloomlin Mountain? Iyon ang lugar kung saan maraming mga kabataan na karamihan sa mga gang ay karaniwang nagtitipon upang mag-host ng mga partido. Ano pa gusto nila na mayroong karera ng kotse doon upang libangin din ang kanilang sarili. Ang lugar na iyon ay masamang balita lamang. Paliwanag ng isa pang mag-aaral sa halip walang magawa. Walang pakinabang na ipaliwanag ito sa kanya. Anuman ang lakas ng loob ni Tulip upang pumunta ng literal kahit saan kahit kailan ang kanyang kawalang kabuluhan ay sumisikat. Dapat kong malaman dahil sa parehong bagay ang nangyari noong huli siyang nagkagulo. Halika, bilisan na lang natin at subukang ibalik na siya. Sabi ni Nicole na ngayon ay sobrang balisa na halos maiyak na siya. Habang si Nicole ay bestie ni Tulip, anak din siya ng mayordoma ng pamilyang Yawl. Dahil doon kadalasan ay may tungkulin kay Nicole na bantayan ang Tulip. Pagkatapos ng lahat, halos lahat ng nauugnay sa pangalawang binibini ng pamilyang Yawl ay alam na siya ay kasikatan sa pagiging walang ingat. Siya ay isang tao na pinahahalagahan ang kanyang sariling kasiyahan higit sa anupaman na kung bakit ay nilalaktawan niya ngayon ang klase ni Gerald.
Nalaman ni Gerald na ang lahat ng kanyang mga kamag-aral ay lahat din ng matapat sa kanya, dahil lahat sila ay agad na sumang-ayon na sundan siya. Ang pagpunta sa Bloomlin Mountain ay hindi isang isyo para sa kanila dahil ang ilan sa mga kamag-aral ay mayamang tagapagmana na mayroong kanilang sariling mga kotse. Matapos ipasok ang mga kotse ng 2 at 3, lahat sila ay umalis. Hindi ba kakaiba at hindi inaasahan ang iyong pagdating doon? Walang imak na ungol ni Gerald sa sarili. Huwag lamang makarating sa anumang problema. Kung makakapasok siya sa anumang gawin ang lahat ng aking mga pagsisikap sa oras na ito ay para sa wala. Napaisip si Gerald sa sarili. Alam kung gaano karaming mga maimpluwensyang pangkat ang nagtatarget sa kanya ngayon, imposible para sa kanya na hindi mag-alala. Umiling siya, nakuha niya sa itaas ang kanyang scooter at agad na sinimulang sundin ang mga ito sa lugar. Samantala, si Tulip na kara-rating lamang ay hindi pa nagtatagal ay nagsisimulang magsisi ng bahagya nang dumating sa Bloomlin Mountain. Sa pagtingin sa paligid, ang lugar ay kahawig ng higit sa isang coliseum sa halip na isang kerahan. Ang racetrack mismo ay matatagpuan sa paanan ng isang bundok sa mga suburb ng lungsod ng langit. Dahil ang mga suburb ay sapat na komplikado sa maraming magkakaugnay na mga landas, binigyang inspirasyon nito ang mga taga-plano ng racetrack na itayo ito roon. Dahil sa kanilang pagsisikap, kung ano ang dating ng isang liblib na espasyo ay napuno na ngayon ng lahat ng mga uri ng mga kotse, kahit na ang mga high-end na sports car tulad ng Ferraris at Maybachs. Ang regular ng racetrack ay pawang mga kalalakihan at kababaihan na alinman sa hiyawan o pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika ng malakas na ginagawang nakakabingi ang buong lugar. Mula sa sandali na siya ay dumating, Tulip ay naiwan ng pagkabigla ng mga kabataan kapaligiran doon. Ang kanyang lubos na hindi paniniwala mula sa katotohanan na hindi pa siya nahantad sa mga taong tulad nito sa nakaraan. Ang pagkakaroon ng naturang mga individual ay simpleng lumampas sa kanyang ligaw na imahinasyon. Habang tiyak na naririnig niya ang tungkol sa Bloomlin Mountain dati, ito talaga ang kanyang kauna-unahang pagkakataon dito mula noong ipinagbawal siya ng kanyang ama na magpunta rito. Habang iyon ang kaso, si Tulip ay nasa masamang kalagayan kamakailan. Ang pangyayari hinggil sa kanyang nakatatandang kapatid na babae ay labis pa ring nagpaligaw sa kanya. Tulad ng kung ang inis na iyon ay hindi sapat, napahiya siya sa harap ng maraming tao ngayon dahil sa isang duwag. Ang paninirahan sa mga insidente ay napuno siya ng labis na poot na nakalimutan niya ang lahat tungkol sa mga ipinagbabawal ng kanyang ama at nagmaneho lamang sa Bloomlin Mountain upang magsaya. Ngayon na nandoon na siya, gayunpaman, nakaupo lamang siya sa kanyang kotse, nalilito sa lahat ng mga tanawin at tunog doon. Tulad pa lamang na isa sa alang-alang niya ang pag-alis, isang lalaking may malaking buhok, nakapagpapaalala sa dekada 8, na pinalamutian ang kanyang kaliwang tainga ng isang hilera ng mga studs na pilak na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan bago sinabi, "Well hey there, girl. Bagong mukha ka ba dito? Paano ang tungkol sa isang karera sa akin? Kung manalo ka, mag-host ako ng isang party dito ngayong gabi para sa iyo." Tatanggi ako. Napunta lang ako dito upang tumingin sa paligid, sagot ni Tulip habang umiling. Nako, hindi ka naman magkakarera. Kaya, mag-aaral ka pa rin kung tutuusin. Sa palagay ko dapat kang matakot na makipagkompetensya sa iba. Sayang ang sports car na ito na napunta sa iyong mga kamay. Bawiin mo yan, motherfucker. Sino ang natatakot? Sumasali ako sa karera. Galit na sinukol si Tulip. Gayunpaman sa napagtanto kung ano ang kanyang sinabi, Tulip natagpuan ang kanyang sarili ng hinayang ito ng bahagya. Pagkatapos ng lahat, tunay na nais lamang niyang tingnan ang nakatakdang kerahan sa Bloomlin Mountain. Dahil dati niyang ipinapalagay na ang lugar ay magiging desyerto, na isaalang-alang pa niya ang pag-iisip ng pagmamadali sa paikot-ikot na mga landas ng bundok kahit isang beses bago bumalik sa unibersidad. Hindi ito napag-isipan na ang lugar na ito ay napupuno ng mga hooligan. Nang maramdaman kung ano ang pinag-aalala ni Tulip, simpleng itinuro niya ang mga taong nakapaligid sa kanila bago sinabi, "Makita ang mga taong tulad ng hayop. Fuck kung ganon. Huwag mo silang makitang mga tao. Kapag nakita mo sila bilang mga hayop lamang, magiging maayos ka. Gayunpaman kung talagang nag-aatubili kang tingnan ang mga ito, ipikit mo lang ang iyong mga mata." Habang nag-aalangan si Tulip nang tumingin siya sa kanyang matatag at walang takot na ekspresyon, sumagot siya. "Dahil nakikipagkompetensya kami sa isa't isa, gupitan ang crop at umalis na tayo." Tuldok-tuldok tandang padamdam panipi. Settle down, ang round na ito ay nakuha na ng iba. Hihintayin na lang natin ang susunod na round. Sinabi ng lalaki habang tinuturo niya ang dalawang kotse na binago ang kanilang mga makina ng malakas sa bukas na espasyo. Narinig iyon, nag-aalala lamang si Tulip na matampal ang tagiliran ng kanyang manibela sa galit. Sa sandaling iyon, isang dosenang o higit pang mga kotse ang dumating sa lugar, hudyat sa pagdating ni Nicole at ng iba pa. "Hoy! Tumingin doon. Ang kotse ni Tulip yan."
Sigaw ni Nicole habang tumatakbo palapit sa kanya ang mga kaklase ng Tulip. Kagad pagkatapos, subalit, isang malakas na sigaw ang narinig. Kabanata 958. Nang mapansin ang pagdating ni Nicole at ng kanyang mga kamag-aral, ang maraming iba pang mga kabataan na naroon ay agad na nagsisigawan at sumisipol sa kanila. Kung tutuusin, wala sa kanila ang nakakita ng mga mag-aaral na nakasuot ng uniforme doon dati. Ano pa sa 30 higit sa mga mag-aaral, kalahati sa kanila ay matangkad at payat na mga kababaihan na mukhang inosente at maganda. Ang kanilang presensya sa Bloomlin Mountain ay walang kapansin-pansin sa mga hooligan. Kahit na ang malaking buhok na lalaki ay tumalon mula sa kanyang sasakyan sa kaba at nanlaki ang mga mata. Nicole, lahat kayo, bakit kayong lahat pumunta dito? Tanong ni Tulip, bakit pa tayo nandito? Nag-aalala kami tungkol sa iyo, syempre. Umalis na lang tayo ng mabilis. Pa rin, upang isiping pupunta ka talaga dito. Paano kung nalaman ng tatay mo? Gusto mo ba talagang maghirap ng ganyan? Sagot ni Tulip habang nakahawak siya sa braso ni Tulip. Dahil maliwanag na nais ni Tulip na umalis kasama sila, ang lalaki mula noon ay simpleng ninisyan, halika ngayon, walang pagmamadali upang umalis. Bakit hindi muna tayo may karera? Kung tutuusin, hindi naman siguro madali para sa inyong lahat na pumunta rito. O lahat ba kayo ay mga masunurin lamang na mag-aaral sa universidad na natatakot pa rin sa inyong mga magulang? Mga duwag, malakas na pagsigaw ng mga tao. Fucking hell. Hintayin mo ako dito, Nicole. Nilalabanan ko muna siya upang ikulong siya para sa kabutihan. Napangiwi si Tulip. Iyon ang espiritu. Pinag-uusapan kung aling kagandahan, alinsunod sa mga patakaran dito, kailangan mong sumakay sa isang tao nang hindi ka baligtaran na kasarian kung nakikilahok ka sa isang karera ng kotse. Dahil marami ka ng mga kaklase na lalaki, bakit hindi pumili ng isa sa kanila? O mas pipiliin mo bang pumili ng isang gwapong lalaki mula sa gitna namin? Anong masasabi mo? Sabi ng lalaking malaki ang buhok. Paglingon ni Tulip, nakita niya ang isang babaeng may mabibigat na pampaganda na nakaupo sa kanyang kotse. Kaya't hindi siya nagsisinungaling. Ako, piliin mo ako, kagandahan. Sa kanilang paligid, maraming tao ang sumisigaw upang makuha ang atensyon ni Tulip. Tulad ng kung sasakay ako sa isang sasakyan kasama ng sinuman sa inyo. Specky, pumasok ka sa kotse. Iniutos kay Tulip sa batang lalaki na kilala mula sa dati habang iginala ang kanyang mga mata sa karamihan. Pero, Tulip, hindi ko magawa, mayroon akong karamdaman sa sasakyan. Sagot ni Specky habang napanganga siya bago umiling ng mabilis. Ang mahihirap na kasanayan sa pagmamaneho ni Tulip ay hindi misteryo sa alinman sa kanyang mga kamag-aral. Kung ang isang regular na pasahero ay nagpasalamat sa kanilang driver para sa kanilang mga problema pagkarating sa kanilang patutunguhan, isang pasahero ng Tulips ay sa halip ay pasasalamatan siya sa pagpapahintulot sa kanila na iwanan ang kotse na buo ang kanilang buhay. Sa madaling salita, siya ay isang baliw na driver. Hindi lamang si Specky ang ayaw. Ang lahat ng kanyang iba pang mga lalaki na kamag-aral ay katulad na humadlang sa pag-upo sa kotse kung nagmamaneho siya. Walang silbi. Lahat kayo. Sigaw ni Tulip habang hinahampas niya ang manibela sa pagkabigo. Habang nagpatuloy sa pagtawa ang lalaking may malaking buhok, biglang itinuro ni Nicole ang isang direksyon bago sinabi sa isang namamanghang tono, "Hoy, iyon ang aming lektor, tama ba?" Damn ito. Bakit siya nandito? Paglingon sa kung saan siya tumuturo, natanto ng lahat ng mga mag-aaral na hindi siya nagbibiro. Nandoon talaga ang kanilang biology lecturer. Itinulak ang kanyang scooter, nakita kaagad ni Gerald ang kanyang mga estudyante at nagsimulang tumakbo papunta sa kanila. Ang kanyang pagdating, gayunpaman, ay walang katawa-tawa at nakakatuwa sa mga hooligan. Haha, hoy, lahat, tumingin ka dyan. Sa mga mata ng lahat sa kanya ngayon, umuungal ang isang tawa sa buong lugar. Ito ay sapat na nakakatawa kahit naisipin ng tungkol sa isang taong nakasakay sa isang e-scooter sa isang kerahan, ngunit narito si Gerald na tinutulak ang kanyang maalikabok na scooter habang tumatakbo siya. Bakit ang basurang ito ay nandito, Nicole? Sino nga bang nagsabi sa kanya na sumama? Sinabi ni Tulip na taranta sa kanyang pagdating. Kabanata 959. Huwag tumingin sa akin. Hindi ko talaga inaasahan na susundan niya talaga tayo dito, sagot ni Nicole na walang magawa. Matatapos na sa akin kung sasabihin niya ito sa universidad. Iyon ay hindi kahit na ang pinakamasamang bahagi. Paano kung ipagbigay alam ng universidad sa aking ama tungkol dito? Sumigaw si Tulip sa isang estado ng pagiging masalimuot. Kuminahon ka, Tulip. Mayroon akong isang paraan upang siya ay makipagtulungan ng masunurin. Kasalukuyan kang nangangailangan ng isang lalaki sa iyong sasakyan, di ba? Bakit hindi natin siya makaya na gawin ito? Kapag nasa loob na siya, siguradong matatakot siya sa iyo. Iminungkahi ni Specky. Fucking.
Habang tiyak na nais ni Tulip na pag-alitan si Specky matapos marinig ang kanyang dituwirang inihaw sa kanyang kasanayan sa pagmamaneho, pag-iisipang muli, mayroon siyang punto. Dahil ninis na siya kay Gerald pagkatapos ng insidente ngayong umaga sa laboratorio, hindi masyadong nag-alala si Tulip na pahirapan siya ng labis. Bukod siya ay mukhang isang matapat at sa halip hanggal na tao. Kapag siya ay tapos na sa kanya sa kotse, tiyak na hindi siya maglakas loob na iulat ang kanyang maling gawi. Sa isipan lahat ng iyon, nagpasya siyang sumabay sa plano ni Specky. Hindi ba lahat kayo ay masyadong walang galang sa pamantasan? Gaano katapangan ang lahat kayong maglaro ng walang kabuluhan? Sabi ni Gerald habang naglalakad pagkatapos na maayos na i-park ang scooter niya. Dahil sa kung gaano kalayo ang Bloomlin Mountain mula sa universidad, ang scooter ni Gerald ay naubusan ng mga baterya ng mas maaga na nagpapaliwanag kung bakit niya ito itinulak papunta sa racetrack sa halip na sumakay dito. Manahimik ka na lang at sumakay sa kotse. Utos kay Tulip. At bakit ko naman dapat? Lahat kayo ay pinakamahusay na bumalik sa universidad sa pagkakataong ito. Sagot ni Gerald. Mabuti. Ngunit kakailanganin mo pa ring sumakay pabalik, tama? Pagkatapos ng lahat, nakita nating lahat na ang mga baterya ng iyong scooter ay pinatuyo. Hindi mo ba nakikita na nag-aalok ako sa iyo ng pagsakay pabalik? Halika na. Dagdag ni Tulip. Tama siya, Ginoo. Dahil lumabas ka na palabas dito, hayaan mo lang siyang sumakay sa iyo, tulad ng iyong e-scooter, mag-iisip kami ng isang paraan upang maibalik ito doon, dagdag ng ilang ibang mga mag-aaral. Galit na sinusubukan nilang ipasok si Gerald sa kotse dahil malapit nang magsimula ang kompetisyon. Sa kanilang isipan, mas maaga ang karera ay natapos, mas mabilis silang makaalis, at wala sa kanila ang nais na magtagal doon ng mas matagal kaysa sa kailangan nila. Panipi tuldok. Mabuti. Sagot ni Gerald na may natalo na tango. Alam niya para sa isang katotohanan na ang Tulip ay hindi kailanman magiging ganito sa kanya. Gayunpaman siya ay medyo interesado upang makita kung anong uri ng bilis ng kamay ang mayroon siya sa kanyang manggas. Pagkasara ng pinto ng kotse sa likuran niya, lahat ng pinto ng sasakyan ay agad na nakalock. Anong ginagawa mo? Tanong ni Gerald, nagtataka. Haha, ang kulit mo. Tumiretso ka sa bitag ko. Totoo bang naisip mo na magiging maganda ako upang payagan ang isang walang kwentang basura na tulad mo na makapasok sa aking kotse ng walang presyo? Sama-sama ka sa akin para sa karera ng kotse. At mas mabuti kung hindi ka magsuka sa loob ng sasakyan ko o baka mahirapan ka. Binalaan si Tulip. Ngayon na handa na ang lahat, si Tulip at ang kanyang kalaban ay nagtungo sa panimulang linya. Matapos ang pagbusina upang ipahiwatig na ang pareho sa kanila ay handa na, isang malaking screen ang nagsimulang ipalabas ang mga bilang na binibilang habang ang kanilang mga kotse ay nagsimulang magbago. Sa sandaling marinig ang isang malakas na tunog, ang parehong mga kotse ay agad na sumugod tulad ng mga ligaw na kabayo na napalaya lamang. Hell yeah! Sobrang astig nito. Sigaw ni Tulip na tuwang-tuwa. Kahit na hindi talaga niya gusto ang kapaligiran ng lugar, nagtapos ito sa pagiging kasiya siya sa sandaling nagsimula ang karera. Ang kalsada. Panatilihin ang iyong mga mata sa kalsada. Sigaw ni Gerald, takot na takot habang nakahawak sa hawakan ng kotse. Habang ang pagmamaneho ni Tulip ay tiyak na walang ingat habang naaalala ng kanyang mga kamag-aral, hindi siya ganap na wala ng kasanayan. Kung sa bagay, nauna pa rin siya sa sasakyan ng lalaking malaki ang buhok. Gayunpaman, ang katotohanang nag-iisa lamang ay tila hindi lohikal kay Gerald. Sa pagtingin sa salamin sa likuran, nalaman ni Gerald na ang kanyang mga pag-aalinlangan ay nararapat. Pagkatapos ng lahat, malinaw na maraming pagkakataon ang lalaki na maabyutan ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, hindi niya kailanman ginawa. Habang nakasimangot si Gerald, nagtataka kung anong meron, bigla na lang sumigaw si Tulip. Paglingon sa unahan, nakita ni Gerald na diretso ang mga ito para sa ilang mga hilera ng mga kuko na bakal na nakalagay sa kalsada. Malinaw na nagsilbi silang mga hadlang sa kalsada kahit na kung ang Tulip ay tumama sa preno ngayon, kapwa sila may kamalayan na hindi niya mapipigilan ang kotse sa oras. Bilang isang resulta, paimpel niyang binilisan ang kotse na nakapikit. Makalipas ang segundo, maririnig ang dalawang magkakaibang tunog ng gulong. Maya-maya, hindi natuloy ang sasakyan at napilitan si Tulip na ay parada ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Fucking hell! Sino ang maglalagay ng mga hadlang sa gitna ng isang Diyos na damned racetrack? Galit na sigaw ni Tulip. Sa kabaligtaran, lumitaw si Gerald na labis na nakabantay habang siya ay lumingon upang tumingin sa likuran nila. Kabanata 906 na po. Sa ngayon, ang kotseng nasa likuran nila ay huminto na rin na humahadlang sa anumang posibleng mga ruta ng pagtakas. May tiyak na mali. Napaisip si Gerald sa sarili habang pinapanood ang babaeng malalaki ang buhok at babaeng bumaba sa kanilang sasakyan. Hoy, ngayon!
Paano kayo magiging ganito? Ang mga roadblock na ito ay malinaw na hindi dapat narito. Humihiling ako na magsimula tayo. Napangiwi si Tulip pakiramdam ng daya. Pero syempre, Miss Tulip Yawl. Ikaw ang pangalawang binibini ng pamilyang Yawl kung tutuusin. Maaari kaming magsimula ng maraming beses hanggat gusto mo. Sagot ng lalaking malaki ang buhok habang tawa siya ng tawa. Panipi tuldok. Ikaw, tuldok. Paano mo malalaman ang aking pangalan? Tinanong ni Tulip sa wakas na pagtanto na may mali. Manalo ka. Bumaba ka na lang ng sasakyan, miss. Huwag mo kaming guluhin pa kaysa sa kailangan mo. Sigaw ng lalaking malaki ang buhok habang hinihila niya ang kanyang peloka, inilalantad ang kanyang kalbo na ulo. Kasunod nito kumuha siya ng baril, itinutok ito sa Tulip bago umungal, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lumabas ka na ngayon. Pagkakita ng baril, agad na namumutla si Tulip sa takot. Noon nang maunawaan niya na siya ay kinidnap muli. Itinaas ang magkabilang kamay niya upang maipakita na hindi siya nakakasama pagkatapos ay dahan-daang bumaba ng kotse. Sa sandaling siya ay nasa labas, ang babae ay nagsiwalat ng kanyang sariling baril habang ang kalbo ay sumigaw, "Ren, go kill that other guy." Matapos siya patay, iulat sa Old A na nakuha namin siya at sabihin sa kanya na tumagal ka agad mula dito. Nakuha ko, sagot ng babae na may tango habang naglalakad papunta sa shotgun seat. Gayunpaman nang sumilip siya sa bintana, naiwan siyang nakatulala. Tinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang kalbo na tao, sinabi niya pagkatapos. Dominic, walang tao doon. Ano? Nakita nating lahat siya na pumasok ng sasakyan kanina, di ba? Sagot ni Dominic habang hinihila niya si Tulip kasama siya papunta sa tagiliran ni Ren. Pagsilip sa loob, lumitaw na siya ay tama. Tuluyan nang nawala si Gerald. Ano kakaiba? Hindi sana siya naglaho sa sikat ng araw. Nagtatakang sabi ng kalbo. Habang nagpapatuloy siya sa pagtataka kung saan maaaring napuntahan ni Gerald sa labas ng asol, isang boses mula sa likuran ng kalbo ang sumigaw, "Susubukan ko ang aking makakaya upang labanan ka." Narinig iyon, tumalikod kaagad si Dominic. Masalubong lamang ng isang malaking bato. Sa isang malakas na thud, naramdaman ng kalbo na ang kanyang mga mata ay gamaulong habang nahulog sa lupa, ngayon ay walang malay. Kahit na nais ni Ren na agad na gumanti sa pamamagitan ng pagbaril sa nag-atake, sa ilang mga nakalulungkot na kadahilanan, hindi niya ganap na nakataas ang kanyang braso. Aawayin din kita. Sigaw muli ng kabataan habang dinampot niya ang parehong malaking bato at sumuray patungo sa babae bago ito hinampas sa kanyang ulo. Naturally, nahimatay din siya. Ang kabataan na pinag-uusapan ay syempre Gerald. Dahil kailangan niyang ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, alam niya na kailangan niyang magpanggap na mahina. Wow! Ikaw, pinatay mo sila, Ginoo. Pinatay mo ang dalawang tao. Siguradong nasa aire ka sa oras na ito. Tuwang-tuwa na bulalas ni Tulip ngayong alam niyang naligtas siya. Pag-ikot ng kanyang mga mata, sumagot si Gerald pagkatapos hindi sila patay. Ngayon lang sila nahimatay. Gayunpaman, dahil ang kanilang mga kasabwat ay malamang na malapit nang dumating, iminumungkahi ko na umalis kami ng mabilis. Tama ka, tayo na pagkatapos. Sagot ni Tulip habang pareho silang patungo sa sasakyan ni Dominic. Pagkuha sa upuan ng driver pagkatapos ay pinahit ni Tulip ang kotse at sumugod pabalik sa linya ng pagsisimula. Ilang segundo pagkatapos nilang umalis, gayunpaman, ilang mga sasakyan ng ATV ang tumigil sa isang paghinto sa lugar kung saan parehong nakahiga sina Dominic at Ren. Pinapanood ang pagtakas ni Tulip at ng lalaki, natagpuan ng pinuno ng pangkat ang kanyang sarili na hinaampas ang kamao sa hood ng kotse. Fucking hell. Napaka-close na namin ngayon lang. Paano nagwakas ang mga bagay? Who the hell save her? Hahabol ba natin sila, boss? Fuck yan. Maraming tao sa paanan ng bundok. Nais mo bang mamatay ng ganon karami? Kung hindi mo gagawin, dalhin sa amin ang dalawang walang silbi na taong ito. Aalis na kami. Samantala, nagsimulang humanga si Tulip kay Gerald ng medyo sinabi niya, "Damn, sir. Napakamalupit mo kanina. Kung hindi ako naging pagkatapos pareho tayong patay ngayon." Sagot ni Gerald habang iniisip kung ano ang maaaring mangyari kung wala siya sa sasakyan kasama niya. Gayunpaman, may isang bagay na hindi lamang nagdagdag, Ginoo. Sabi ni Tulip na tila may naaalala siya. Anong ibig mong sabihin? Bueno, pabalik nang lumabas ako ng kotse, sigurado akong nakaupo ka pa rin sa tabi ko. Paano ka lang lumitaw sa likod ng dalawang kidnapper kanina? Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.